Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa channel na. Umuwi ako ng 3 oras ng maaga mula sa trabaho at nagtagwan ako sa loop ng aparador upang sorpresahin ang aking asawa, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip, nakita ko siyang pumasok sa kwarto kasama ang aking hipag. Nakayakap ang dalawa ng parang mag-asawa. Ngumiti ako ng malamig. Kung gusto ninyong maglaro en dula, bibigyan ko kayo en palabas na hindi ninyo malilimutan. May mga biro na mukhang walang kasamaan, ngunit sa huli ay nagiging sandaling ang mapait na katotohanan. Ako, isang babaeng halos kalahati ng buhay ko ay lumipas na, ay hindi kailanman inakala na dahil sa isang simpleng kalokohan ay malalantad ang tunay na mukhang taong minahal ko sa lahat ng mga taong iyon. Nang araw na iyon, umalis ako ng maaga sa opisina. Biglang nawala ang kuryente sa buong gusali, kaya pinabayaan na kaming lahat ng mga empleyado. Nang lumabas ako sa pintuan ng kumpanya, naramdaman ko ang kakaibang gaan ng pakiramdam. Matagal na akong wala sa ganitong kalayaan. Biglang gusto kong sorpresahin si Rolando. Sa daan pauwi, tumigil ako sa palengke sa Guadalupe at bumili ng karne para sa kare-kare paboritong putahe ni Rolando. Maingat akong pumili ng mga gulay, talong, sitaw, pusong saging. Naisip ko na magluluto ng masarap na hapunan para sa aming dalawa lamang. Sa aking isipan, kita ko na ang simpleng larawan magtataka siya, ngingiti, baka yakapin pa niya ako tulad noong maunang araw ng aming kasal, ngunit hindi ko inasahan ang naghihintay sa akin. Pagdating ko sa bahay, napansin kong hindi nakasara ang pintuan. Ang loob ay tahimik na tahimik. Naisip ko na hindi pa nanakawi si Rolando at wala rin si Nanay Chita, ang aking biyenan. Bigla akong napakaraan na isang musmos na pag-iisip gugustuhin kong magtago, at pagbalik niya, biglang lalabas at magugulat siya tulad noong maunang buwan namin. Nang halos nahulog ang kanyang cellphone sa takot, nakatawa ako sa aking sarili ng pababa-baba. Tahimik na nagtungo sa silid tulugan, binuksan ko ang malaking aparador at pumasok. Sa loob na makipot na espasyong iyon, sa pamilyar na amoy na kanyang damit, medyo naalif pa rin ako. Kaunti lang, sinabi ko sa aking sarili, babalik na siya agad. Ngunit hindi lamang si Rolando ang pumasok sa kwarto. Bago pa man ako makapagbago ang hininga, narinig ko ang pagbubukas ang pintuan sa labas. At pagkatapos ay ang yaba ngang mapa at ang isang tunog na hindi ko malilimutan. Ang tiktak ng mataas na takong na sapatos, malinaw na kumakalat sa katahimikan ng bahay. Biglang lakas ng tibok ng aking puso. Isang di magandang pakiramdam ang dumating. Huminga ng malalim, dinikip ang katawan ko sa dingding aparador, bumukas ang pintuan ng silid tulugan, at narinig ko ang boses ng isang babae, isang boses na kilala ko. Si Gladys, asawang kapatid na aking asawa, ang aking hipag. Hindi pa ako nakakaintindi ng nangyayari nang marinig ko ang mayabag na papalapit sa kama. At pagkatapos ay nakita ko isang eksena na hanggang ngayon ay humihinto ang aking pahinga tuwing naalala. Pumasok si Rolando kasama si Gladys, wala silang pinanatiling distansya. Hindi sila kumilos na tulad ng bayaw at hipag. Niyayakap nila ang isa't isa, natural, pamilyar, walang kahiya-hiya. Nakatayo ako sa loob ng aparador. Para bang naging bato ang buong katawan ko. Ang mga tainga ko ay kumikibo. Ngunit ang bawat salita nila ay malinaw at malamig na nakakarating sa akin. Inilapak ni Gladys ang kanyang ulo sa balikat ni Rolando. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Kay sakit makasama si Ernesto. Sa tabi mo lang ako makakahinga ng totoong malaya. Ang boses na ito ay hindi na ang mahina at kawawaawang hipag na kilala ko. Ito ay malambot, mapangakit at pamilyar ng labis, kaya nanginig ang aking katawan. Hindi inurong ni Rolando ang babay. Sa halip, tinapik niya ang kanyang buhok at sa mahinahon, nakapapatahimik na boses, sinabi niya, sinabi ko na, hayaan mo sa akin, huwag kang mag-isip ng marami. Ang pangungusap na binibitaw niya sa akin ng walang bilang na beses sa nakaraan ngayon ay sinasabi niya sa kanyang hipag. Wala na akong naramdamang galit o sakit tulad ng karaniwang inaasahan, kawalan lamang.
isang nagyayelong kawalan hanggang sa kaibuturan ng buto. Nakatayo ako sa aparador, mahigpit na nakamukmo ang magakamao. Ang makuko ay kumakagat sa balat na aking palat, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Naramdaman ko lamang kung paano ang lahat ang aming tahanan, ang pamilyang ito ay nakakapira-piraso. Nagpatuloy silang mag-usap, marahang magasalita. Magaang natawanan bawat isa ay parang talim na kumukudkod sa aking dibdib. Hindi ako lumabas, hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak, hindi ko alam kung bakit. Sa sandaling iyon, napakatawa ako. Napakatahimik, halos hindi marinig, ngunit malamig kaya naging banyaga ako sa aking sariling damdamin. Sa aking isipan ay isang tanong lamang, kaya pala, matagal na palang ganito, ako pa ang huli sa lahat ng nakaalam. At isang iba pang pag-isip, hindi na sakit kundi kalinawan ng isip. Kung lalabas ako ngayon, ano ang gagawin ko? Magwawala, sisiga, makikiusap ng paliwanag, hindi, ayokong maging ganyang babaeng kawawa. Huminga ng malalim, pinihilan ang aking tibok NG puso at nanatili akong nakatayo sa dilim NG aparador. Tahimik na nakikinig sa lahat hanggang sa katapusan iniingatan ang bawat salita, bawat tono. Ngumiti ako. Ngayon, ito ay sadyang ngiti na. Mabuti, kung gusto ninyong gumawa ng palabas sa likod ko, bibigyan ko kayong ng mas malaking palabas. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili roon. Nang lumabas na sila sa kwarto, nang magsara ang pintuan dahan-dahan kong binuksan ang aparador, ang kwarto ay katulad pa rin nang pumasok ako roon. Ngunit ang babae na lumabas sa aparador ay hindi na ang nandun. Ilang oras ang nakalipas. Inayos ko ang aking buhok, itinahimik ang aking damit, tumingin sa salamin, ang aking mukha ay ganap na normal, walang sinumang makakaalam ngang nangyari. Lumabas akong kwarto, pumunta sa kusina at inilapag ang bag ng pagkain sa mesa. Lahat ay nasa lugar pa rin, ang bahay ay pamilyar. Ang aking puso lamang ang ganap na nagbago. Hindi na ako gusto pang magtanong, hindi na gusto pang maniwala. Isang bagay lamang ang nasa isip ko, paringguin silang magbayad. Hindi sa luha, kundi sa pamamagitan ng eksaktong palabas na sinimulan nila. At sa pagkakataong ito, ako ang magsusulat ng script. Matagal akong nakatayo sa kusina ng araw na iyon. Ang aking kamay ay nakapatong pa rin sa bag ng pagkain na hindi ko pa naikuwit. Ang karne para sa kare-kare ay nakabalot pa sa plastik. Ang magulay ay may nakadikit pa ring patak ng tubig mula sa palengke. Lahat sa harapan ko ay katulad pa rin ng dati. Ang aking puso lamang ang hindi na ganon. At sa sandaling iyon ng pagkakatulala, ang mapangyayari ng nakaraang mataon ay nagsimulang lumutang sa aking isipan. Malinaw hanggang sa pinakamaliit na detalye. Bawat mukha, bawat salita, bawat pagkakataon na kinumbinsi ko ang aking sarili na baka nag-isip lang ako ng labis. Kami ni Rolando ay kasal ng eksaktong 5 taon. Kumpara sa marami, ang aming kasal ay hindi naman sagana, ngunit mukhang matatag mula sa labas. Nagtatrabaho siya sa negosyo ng mga materyales na pangkonstruksyon at ako naman ay accountant sa isang pribadong kumpanya. Ang prasa bahay ay sa akin halos lahat. Pinamamahalaan ko ang lahat ng kita at gastusin mula sa aming sahod hanggang sa malalaking pagbili. Madalas sabihin ni Rolando sa mga kakilala, mas mabuting hawakan ng asawa ko ang pera, mas mapanatag ako, matapobre talaga ako eh. Sa tuwing maririnig ko ito, mainit ang pakiramdam nga, aking puso, naisip ko na nagtitiwala sa akin ang aking asawa. Maliit ang pamilya ni Rolando, namatay ng maaga ang kanyang ama. Sa bahay ay natira na lamang si Nanay Chita, ang aming biyenan. Si Rolando ang panganay, at ang kapatid ay si Ernesto, na 4 na taon ang kaedad pagitan nila. Makaibang-makaiba ang kanilang ugali. Kung si Rolando ay laging mahinahon, walang maraming salita, marunong magpigil, si Ernesto naman ay mapusok. Gumagawa ang sariling desisyon, nabubuhay para sa kasalukuyan at hindi kumikilala ng anumang hangganan. Mula pa nang una ko siyang nakilala bilang manugang sa pamilyang ito, nakita ko na si Ernesto ay hindi seryoso pagdating sa trabaho.
palagi siyang nagpapalit ng hanap buhay. Isang araw ay nagbebenta ng mga produkto, pagkatapos ilang buwan ay narinig kong namuhunan siya sa isang milk tea na negosyo kasama ang kaibigan, ilang sandali lamang at isinara na ang tindahan. Kung magkano ang kanyang kinita, walang nakaalam. Ngunit lagi itong mabuti ang damit, lagi itong nagpapalit ng cellphone. Kapag tinatawag ng mga kaibigan para uminom, agad-agad siyang sumisipot. May mga buwan na hindi siya nagbibigay kahit isang sentimo sa kanyang inang, ngunit mahilig siyang magpasikat, magpose at marinig ang papuri. Si Nanay Chita ay walang ibang minamahal kundi ang kanyang bunso. Madalas niyang sinasabi, mahirap lang talaga ang buhay ni Erning, hindi pa lang dumarating ang kanyang panahon. Matatalino siya sa lahat ng anak ko, maniwala ka. Sa paglipas ng panahon, nasanay na ako sa gawin nila. Sa bahay na iyon, anumang gawin ni Ernesto tama man o mali laging may katwiran. Noon ay hindi lang ako nagustuhan nito, ngunit hindi rin ako nag-isip ng mas malalim. Kalaunan ko lang naunawaan na ang bulak na pagpaparaya na iyon ang unti-unting sumira ng buong pamilya. Halos isang taon matapos ang aming kasal ni Rolando, nagdala si Ernesto ng isang babae para ipakilala. Si Gladys noon. Mukhang napakabata niya, maputing balat, maliit na mukha, marahang nagsasalita, nagbibigay ng mabuting araw sa lahat. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng kosmetiko. Ang pamilya niya ay hindi mayaman, kaya sa simula pa lamang ay akala ng lahat ay magiging tahimik at mapagbigay siya, ganun din ang akala ko noon. Kahit maawa pa nga ako sa kanya, dahil ang mag-asawa kay Ernesto ay parang hudyat ng pagdurusa. At totoo naman, ang buhay ni Gladys pagkatapos ng kasal ay hindi naging kasing payapa ngang inaasahan. Si Ernesto ay hindi lamang isang lalaking mahilig lumabas, may kakaibang inggit din siya. Hindi ito mula sa malalim na pagmamahal, kundi mula sa pagtingin sa kanyang asawa bilang ari-arian. Gustong-gusto niyang kontrolin, ipakita ang kanyang kapangyarihan, pilitin ang iba na sumunod. Ang cellphone ni Gladys ay maring kunin ni Ernesto at suriin sa anumang sandali. Binabasa niya ang lahat ng mensahe nito sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa lalaki at babae man. Isang araw habang nag-alis ng hapunan, nakita ni Ernesto na nakangiti si Gladys habang nagchat. Kinuha niya ang telepono ng asawa, ibinato sa mesa at inungol. Kanino ka ba nakikipagtawanan? May asawa ka na pero nakikipaglandi pa rin. Si Glad, mas marami siyang sinisigaw habang mas maraming pagpapaliwanag ang natatanggap. Ang aking biyenan na nakaupo sa tabi ay hindi sinabihan ang anak ng mali. Papa, nagbuntong hininga lamang siya at sinabing, ang babae kapag may asawa ay dapat palakahin ang loob at maging maingat para hindi mapungahan ang lalaki. Narinig ko ito at nanigas ang lalamunan ko. Ngunit iyon ay usapin ng kanilang pamilya, hindi maaring masyadong makialam. Isang pagkakataon pa ay lalong lumakas ang lahat. Naantala si Gladys sa trabaho ng 15 minuto lamang dahil sa inventory sa katapusan ng buwan. Pagdating niya sa bakuran, naghihintay na si Ernesto. Binunot niya ang helmet nito at nagsimulang sumiga sa harapan ng lahat. Saan ka galing? May niyayaya ka ba? Umiyak si Gladys at nanginginig na nagpaliwanag na pinigilan siyang kanyang manager para sa stock checking. Hindi naniniwala si Ernesto. Kinuha niya ang cellphone ng asawa at pinasagpang sa aspalto. Nakatayo ako sa pintuan ng kusina at pinanod ito ng lamig ang lahat ng aking katawan. Habang ang aking biyenan ay lumabas, hawak ang braso ni Ernesto at sinabi lamang, halika na't pasok na. Magtatawanan na tayong makapitbahay. Kung may problema kayo, ayusin sa loob ng bahay. Ni isang salitang pagpapababa sa anak, ni isang pagtatangkang alamin kung sino ang tama. Pagkatapos nun, si Gladys ay mas madalas na nagrereklamo sa aking biyenan. Isang hapon, habang nagluluto akong hapunan, narinig ko siya sa sala na umiyak. Nagsasabing ang buhay kasama si Ernesto ay parang nakaupo sa isang baril na kung makabalik man siya kahit isang minutong late, siya ay kinukwestiyon at pinagdudukutan. Ang tugon ng biyenan, ganyan ang malalaki. Kailangan ng babae na maktis at maging mabait. Kapag ganon,
magkakaroon ng kapayapaan ang tahanan. Kaya ang bawat reklamo ni Gladys ay itinatapon parang bagay na ordinaryo. Walang tunay na tumitindig para sa kanya, walang nakpipilit kay Ernesto na magbago. Mula noon ay nagbago si Gladys ng taktika, tumigil siya sa madalas na paglapit sa biyenan at inilipat ang kanyang pansin kay Rolando. Sa simula ay maliliit na bagay na madaling makaakit ng simpatya. Minsan hihingin niyang ihatid si Rolando sa palengke dahil natatakot siyang magalit si Ernesto. Minsan titayo siya sa pintuan at tatawag kay Rolando para sabihin ang ilang salita. Tinitiyak na siya lamang sa buong bahay ang handang makinig sa kanya. Isang araw, nakita ko siya nakaupo sa hagdan sa likod ng bahay, mamula-mula ang mamata, at si Rolando ay nakatayo sa tabi niya, marahang nagsasabi, "Huwag ka nang umiyak." Kakausapin ko si Ernesto. Sa simula, wala akong pinahinalaan. Sa kabaliktaran, inisip ko na mabuting tao ang aking asawa. Sa isang bahay na ang lahat ay may kinikilingan o walang pakialam, normal lamang na suportahan ni Rolando ang kanyang hipak na nangangailangan. Isang beses pa ay sinabi ko nga sa kanya, "Huwag ka ring masyadong makialam, baka magtampo si Ernesto." Lumingon sa akin si Rolando at mahinahon na ngumiti. Naawa lang ako sa kanya. Sino naman ang gustong makialam sa usapin ng iba? Naniniwala akong marunong lang marinig ang aking asawa, na si Gladys ay isang masamang palad na babae na naghahanap ng pansamantalang sandalan sa bahay ng kanyang asawa. Na ang kanilang magapag-usap ay nagtatapos sa salitang simpatya lamang. At dahil labis akong naniniwala, hindi ko nakita ang bagay na lumaking tuyo sa aking harapan. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, naintindihan ko na ang ilang panganib ay hindi dumarating tulad ng kidlat o tulad ng isang malakas na banggaan. Dumarating ang maito sa bawat pagkakataon na pinahintulutan ng mga tao ang sarili nila na humakbang sa isang maliit na hangganan at pagkatapos ay isa pa, hanggang sa lumayo na ng labis at wala nang makatigil. Ako naman, sa panahon na iyon, ay walang muwang na nag-isip na awalang ito at hindi ko alam na inaalagaan pala nito ang isang banta sa loob mismo ngang aking tahanan. Pagkatapos ng panahon na madalas maganap si Gladys kay Rolando para magreklamo, ang lahat sa aming tahanan ay nagsimulang magbago sa paraan na mahirap ilarawan. Mula sa labas, katulad pa rin ito ngang karaniwang pamilya. Ngunit ako, na naninirahan dito, ay naramdaman ko ang unti-unting pagkabura ng ganan ng tama at mali. Una ay mga mensahe lamang ang dating tuwing gabi. Minsan, habang kumakain kami ni Rolando o kahit natutulog na kami, biglang sisisiw ang screen ng kanyang telepono. Kukuha niya ito, bahagyang mumukhang seryoso, at lalabas sa balkonahe o sa bakuran. Sa simula, sinasabi pa niya sa akin ng pabasa-basa, nagte-text si Gladys, siguro nawe na naman sila ni Ernesto. Maririnig ko ito at matatahimik. Naisip ko na naghahanap lang siya ng maasahang pakikinig. Isang beses ay aksidenteng nakita ko ang ilang linya ng mensahe sa screen ng nakalagas niyang telepono sa mesa. Ilang salita lang ang sulyap ko, ngunit nabasa ko, nagseselos na naman si Ernesto. Pagod na ako, at agad na isa pang mensahe, wala na akong ibang mapagkwentuhan. Naawa talaga ako sa kanya noon, isang babae na nag-asawa ngang seloso. Palagi siyang kinukwestiyon. Walang sumasaklolo sa kanya sa pamilya. Kung si Rolando ang kausapin niya para maibsan ang loob, hindi naman masyadong malala iyon, ngunit ang mamensaheng ito ay naging mas madalas. Sa simula ay isang beses sa ilang araw, pagkatapos ay halos bawat gabi. Si Rolando, na dati ay sumasagot ng maikli, ay nagsimulang mag-text ng mas matagal. Isang beses, habang naglalatag akong pagkain sa mesa, 2 o 3 beses ko siyang tinawag na kumain ngunit nakatunghay pa rin siya sa sala sa screen ng telepono, mabilis na nagte-text. Nang paalalahanan ko siya, basta na lang sinabi niya, "Mauna kang kumain, sasagutin ko muna siya, may problema siya ngayon." Isa pang beses sa halos alas 11 ng gabi, dahan-dahan ko nang napikit ang mga mata nang marinig ko ang vibration ng telepono.
Mabilis na umupo si Rolando, tumingin sa screen, at lumabas ng pinto. Nakarinig ako sa pasilyo ang kanyang mahinang pag-usap nga pira-pirasong nga salitang tulad ng naiintindihan ko at huwag ka nang umiyak. Nang bumalik siya sa kama ng gabing iyon, mahaba ang lumipas. Humiga ako nang nakaharap sa dingding at naramdaman ang isang masamang pakiramdam na hindi ko magawang ilarawan. Nagsimula akong magpansin. At habang mas nagpapansin ako, mas nakikita ko na si Rolando ay nagbibigay ng mas maraming oras kay Gladys kaysa sa nararapat. Isang linggo, nagluto akong tanghalian at matagal kong hinahanap ang aking asawa. Nang naihain ko na ang pagkain, nakita ko siya sa labas, nag-usap kay Gladys. Ang kanilang pag-usap ay natagalan ng halos malamig ang sabaw na kailangang initin ko muli. Nang tanungin ko siya, maikli lang ang sagot. Nagseselos na naman si Ernesto sa kanya. Lumabas ako para makinig. Sinabi niya ito na parang tinanong ko siyang walang kwentang bagay. Ang pinakamatindi ay isang gabi nang nakauwi si Ernesto na lasing. Tumakbo si Gladys sa aming bahay na pula ang mga mata, gusu-gusong ang buhok, at maputi ang mukha. Pumasok siya sa bahay, umupo sa upuan, at sumabog sa iyak. Nasa kusina ako, nakarinig, enigay, at lumabas. Nakita ko si Rolando na nakaupo na sa tabi ni Gladys, nakayuko sa direksyon nito. Nagsabi si Gladys na sinuri ni Ernesto ang kanyang bag, nandukot sa kanyang telepono, at ininsulto siya ang masasamang salita. Habang nagsasalita siya, lalo siyang lumalapit kay Rolando. Ang kanyang boses ay nagiging malambot at ang kanyang kamay ay patuloy na nagpupunas ng luha. Tumigil ako at pinanood ito at biglang nakaramdam akong kakaibang kahinaawaran. Hindi dahil sa pumunta si Gladys para umiyak kundi dahil sa gapit ng kanyang pag-upo sa tabi ng aking asawa. Kalapit ang kanilang matuhod, halos makadikit na, at si Rolando mukhang hindi niya ito napapansin. Nang mahinahon kong nagsalita, "Sige, maupo ka lang ng medyo malayo, baka makita ng mga kapitbahay." Hindi maganda agad na sumagot si Rolando ng malamig at yamot. "Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kabago? Ikaw ang ate, hindi ka ba marunong maawa?" Ang masalitang iyon ay tulad ng malamig na tubig na itinipon sa aking mukha. Nanaginip na sana akong nagsalita ng kahit ano, ngunit pumasok ang biyenan. Hindi man lang nagalinlangan, nakita ang naiyak na mukha ni Gladys at agad na ibinuhos sa akin. Sino pa ba ang lalapitan niya kung hindi sa kuya niya? "Ano ba yan? May problema ang bahay, pero nandito ka nang nakasimangot." Sa isang gabi lang, mula sa asawang nag-aalala para sa kanyang asawa, naging makitid at makasarili akong babae, at si Gladys na ang kilos ay nagiging mas palalab ay naging mahirap na biktima na nangangailangan ng proteksyon. Umupo siya roon, mamula-mula ang mga mata, nakababa ang labi, tumingin sa akin ng sabay na mahina at kawawa. Kung hindi ako ang nakatayo sa gitna ng lahat na iyon, malamang ay ako rin ay maniwala na tunay siyang walang sala. Mula noon, naramdaman ko na parang dayuhan na ako sa aking sariling tahanan. Sa bawat pagkakataon na dumating si Gladys, nagbabago ang pakiramdam sa loob ng bahay. Kapag bahagya akong nanlungkot o matagal na tumahimik, agad si Nanay Chita na nagbibitaw ng pahiwatig na ako ang gumagawa ng problema para sa hipag at si Rolando ay nagiging mas mainipin sa akin. Isang beses ay nagtanong lang ako kung bakit lagi na siyang nagtetext si Gladys. Agad siyang tumugon, "Huwag kang magpalaking maliit na bagay. Mahirap ang buhay niya, huwag kang magdagdag ng problema." Ang masalitang ito ay nagpigil sa akin dahil malinaw na hindi lang si Gladys ang nahihirapan. Asawa rin ako niya, naninirahan sa parehong bahay, may damdamin din ako, may dangal. Ngunit mula kailan ba ang aking damdamin ay hindi na mahalaga? Nang umiyak si Gladys, lahat ay tumitindig para sa kanya, ngunit isang salita lang mula sa akin, nagiging maliit at walang pasasalamat na babae na ako. At pagkatapos ay may nangyari na nagiwan sa akin ng katiyakan. Nang umaga na iyon, lumabas ako para sa trabaho ng mas maaga kaysa karaniwan. Habang papasok sa pintuan sa likod,
narinig ko ang mahinang pag-usap sa sulok ng bakuran. Naglakad na sana ako patungo sa kusina nang makita ko si Rolando na nakatalikod sa akin at si Gladys na nakaharap sa kanya. Bago pa man ako makadikit, nakita ko ang kamay ni Gladys sa kamay ni Rolando, hindi isang aksidenteng pagkakahawak, kundi isang malinaw na pahawak. Natigilan ako sa kinatatayuan. Sa sandaling iyon, lumingon si Rolando at nakita ako. Nanginig siya ng bahagya at halos agad na inurong ang kanyang kamay. Si Gladys din ay binitawan ito, ngunit pagkatapos ay simpleng ibinaba ang kanyang ulo, parang wala namang nangyari. Ang aking puso ay nagsimulang sumabog. Lumapit ako, tumingin sa dalawa, at mahinahon na nagtanong kahit ang loob ko ay kumukulo. Ano ang nangyayari dito? Sumagot agad si Rolando. Mabilis at maikli, may problema siya sa asawa niya. Kinakausap ko siya. Iyon lang, walang dagdag na paliwanag. Iniwasan niya ang aking tingin ng higit sa isang segundo. Si Gladys naman ay itinaas ang ulo at bahagya ng ngumiti. Isang ngiti na mukhang walang kasamaan, ngunit nagbigay sa akin ng malamig na pakiramdam sa likod ng aking lig. Mahinahon niyang sinabi, "Huwag ninyo akong isipin ng masama. Ganito ko lang tingnan si Rolando, isang maaasahan." Ang salitang maaasahan na mukhang makatuwiran, ngunit pagkarinig ko, dumampi ang lamig sa aking likod. Anong klaseng maasahan ang humahold ng kamay, naghahanap ng pagkakataon sa gabi, patuloy na nagte-text, nagpapaalis ng aking asawa sa pagkain. Gusto ko sanang magtanong ng tuwiran, ngunit muli na namang nilunok ko ang aking masalita. Tumingin ako kay Rolando, iniwasan niya ang aking tingin. Tumingin ako kay Gladys, inibaba niya ang mga mata. Ang kanyang mukha ay nanatiling banal. At sa huli, tulad ng napakaraming beses bago noon, sinabi ko muli sa aking sarili na malamang ay hindi pa ito lumampas sa hangganan. Malamang ay masyadong sensitibo lang ako. Ngunit kahit gaano ko sinubukang painit ang aking sarili, hindi ko maaring itanggi ang isang bagay. Mula noon, isang tunay na pangamba ang nanirahan sa aking puso. Pag-asang sana ay pansamantala lamang ang pangambang ito, na magiging maayos ang lahat kapag naging hindi nagalit si Ernesto, kapag natutunang mapanatili ni Gladys ang tamang distansya, kapag naunawaan ni Rolando kung ano ang aking ikinalilito, ngunit hindi laging sumusunod ang buhay sa gusto natin. Ang ilang bagay, kapag naibayo na ang unang linyang hangganan, ay hindi na tumitigil, nagpatuloy na lumusop ng dahan-dahan hanggang sa hindi na malaman ng nagmamasid kung saan nagsisimula ang hangganan. Pagkatapos na nakita ko si Gladys na humahold ng kamay ni Rolando sa sulok ng bakuran, ang sitwasyon sa bahay ay hindi gumaling, lalo pang lumala at naging mas masikip. Si Ernesto ay hindi lamang nagpatuloy sa pagsusuri sa telepono ng kanyang asawa, nagsimula na siyang subaybayan si Gladys tulad ng isang kriminal. Isang araw, habang dumadaan sa kanilang sala, napansin ko ang isang maliit na kamera sa sulok ng dingding. Una ay naisip ko na para ito sa seguridad ng bahay, ngunit narinig ko kalaunan na inilagay ito ni Ernesto para masundan kung saan nagpupunta si Gladys. Ano ang kanyang ginagawa, kanino siya nakikipag-usap, kung kailan siya nag-iisa sa bahay. Mula noon, mas marami pang dahilan si Gladys para tumakbo sa amin. Minsan sinasabi niyang nakakahimok doon, takot siyang huminga sa ilalim ng suspetsa. Minsan nagsasabi siyang pinagtatanunin siya ni Ernesto matapos panurin ang mga footage ng kamera at kailangan niyang lumayo saglit. Sa simula, kahit ang biyenan ay nagsasabing para sa kaayusan, mag-asawa sila, ayusin sa sarili, ngunit palagi rin niyang pinapayagan si Gladys na pumasok at laging handa si Rolando na tanggapin siya. Hayaan mong dito muna siya, nanay. Pahinga muna siya. Unti-unti, ang regular na pagdating ni Gladys sa aming bahay ay naging normal na, at kapag nagiging normal ang isang bagay, hindi na napapansin ng mga tao ang hindi normal. Isang gabi, nagain na ako ngang hapunan at lumabas sa sala, nakita ko si Gladys na nakaupo ron, nakayakap ngang unan, mukhang malungkot. Si Rolando ay nakaupo sa tabi niya, nakayukong palapit, at mahinahon na nagtatanong ng isang bagay. Pumasok ako at walang sinumang. Natigilan, walang sinumang inisip
na baguhin ang kanilang posisyon. Ang naturalismo ng iyon ang lalo akong nakainis. At isang araw nang sabay-sabay silang nanonood ng telebisyon pagkatapos ng hapunan, lumampas na si Gladys sa lahat ng hangganan. Nang lumitaw ang isang nakakatakot na eksenang sa screen, agad si Gladys na dumuklay at nagpahiling na ulo sa balikat ni Rolando, parang pamilyar na kilos iyon. Hindi umiwas si Rolando. Mahinahon lang siyang nagtawa at nagsabi, "Ano ba yan? Bakit ka natakot?" Nangatulog ang lahat ng aking pagamangha. Kung wala ako rito, hanggang saan na sana ang likas nilang kilos, nilapag ko ang baso ng tubig sa mesa bahagya ng malakas. Ang matunog na sagupanga, salamin ay napakinggan ng dalawa. Lumingon si Gladys ng walang kahiyang mukha. Si Rolando naman ay tumingin sa akin ng may bahagyang payamot parang ako ang sumira nga atmosfera, hindi sila. Mahinahon akong nagsalita. Isang pangungusap lang. "Gladys, maaari ka bang umupo ng maayos?" Hindi ako sumigaw, hindi nagalit, hindi nagsalita ngang masama. Iyon na ang pinakapigilin na bagay para sa akin. Ngunit si Gladys ay tumingin sa akin ng may puspos na damdaming nagalit at dahan-dahang sumagot, "Nakatira na nga ako sa puno-punong stress. Huwag na ninyong dagdagan." Halos napakatawa na ako. Siya ang nakasandal sa aking asawa, siya ang nakalapit sa kanya ng husto ng harapan ko at ako ang nagdadagdag ng stress sa kanya. Hindi pa man ako nakasagot. Lumingon na si Rolando sa akin at direktang sinabi, "Lampas ka na sa hangganan. Mahirap na ang buhay niya, dagdag pa kita sa kanya." Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat ang lamig para manatiling nakatayo ako ng tulala. Hindi ako ang nakaupo ng kapitabi sa hipag. Hindi ako ang nagpahintulot sa hipag na sumandal sa aking balikat. At para sa isang simpleng puna, naging ako ang nagpapahirap. Nang dumating ang biyenan at makita ang umiyak na si Gladys, agad siyang nagsalita, "Mas mabait pa si Gladys sa iyo. Naktitis na siyang lahat. Ano pa bang husto mo?" Ang masalitang ito ay tulad ng dago matamis ngunit masakit na labis. Nakatayo ako sa gitna ng sala, harapan ng aking asawa, katabi ang biyenan, kaharap ang hipag, at naramdaman ko na parang dayuhan ako. Hindi ko kailanman naging kasing talas ang pakiramdam ng pag-isa sa aking sariling tahanan. Mula noon, lalong naging matapang si Gladys. Tumigil siya sa pagpapanggap na mahiyain at maingat. Sa bawat pagkakataon na pumunta siya sa amin, agad siyang umupo sa tabi ni Rolando. Parang kaugalian na niya at patuloy na nagreklamo na ang asawa ay pinahihinalaanan siya, kinokontrol, nabubuhay siya sa sumusot na kapaligiran. Bawat pangungusap niya ay nakabalot ng kahinaan. Ngunit habang mas marami akong naririnig, mas naramdaman ko na sa kahinaang ito ay may kalkuladong bagay, isang kalkuladong bagay na maalam pumili ng tamang sandali at tamang tao para kumapit. At si Rolando hindi ko alam kung mula kailan ay tumigil ng maging simpleng simpatikong bayaw. Nagsimula na siyang ganap na tumayo sa panik ni Gladys at nangyari ang pinakakinatatakutan ko. Kahit noon ay hindi ko pa handa pangalanan iyon, isang gabi nang malapit mag-10, biglang may nakabiyak na tunog sa bakuran at malakas na yabak ang pumasok sa bahay. Bulakta si Ernesto sa kwarto, pula ang mukha, nakliliyap ang mga mata, husot ang damit. Nakita si Gladys na nakaupo sa sala, tumakbo siya patungo sa kanya, hinawakan ang braso nito at biglang binuhat. Nagwala ang buong bahay. Sumigaw si Gladys sa sakit at si Rolando ay agad na humakbang para pigilan si Ernesto. "Ano ang ginagawa mo? Kung may problema kayo, sabihin ng maayos." Itinulak ni Ernesto ang kanyang kapatid, itinuro ang mukha ni Gladys at sinaligan siyang masasamang salita, "Dito ka nagbubulaga o may iba ka pang ginagawa? Akala mo ba tanga ako?" Ang mga salitang ito ay nagpagapang ng yelo sa aking gulugod. Hindi dahil bastos ang mga ito, kundi dahil sa unang pagkakataon, ang bagay na nangahas ko lamang mag-alinlangan ay binikas ng ibang tao. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ko kung paano lumabas ang pagpapanglaw sa mukha ni Rolando at si Gladys ay agad na tinabing ang mukha niya gamit ang kamay at umiyak. Nagmadali ang biyenan para makialam
at nagsimulang sigawan si Ernesto dahil sa pag-away ng gabing iyon. Sa huli, matapos ang maikling labanan, nagawa ni Ernesto na kalatkarin si Gladys pauwi ngunit hindi natapos ang kwento roon. Kinaumagahan, bumalik si Gladys, mas kawawa ang hitsura kaysa dati. May pasa sa pulso, namimilis ang magamata, napaus ang boses. Umupo siya sa harapan ni Rolando at umiyak, inilahat na tinampal siya ni Ernesto ng gabing iyon, inakusahan ng walang basehan, insultado ng walang awa. Habang nagsasalita, nakatingin siya kay Rolando na parang kumakapit sa nag-isang taong makakaligtas sa kanya. Nakaupo ako sa tabi, ngunit naramdaman ko na parang hindi ako nakikita dahil ang tingin na ibinibigay ni Rolando kay Gladys sa sandaling iyon ay ganap na naiba. Hindi na ito simpleng simpatiya. Hindi na ito panandaliang kahinaan ng isang lalaking nagtatanggol sa mahina. Ito ay mas malalim, mas mabigat, mas mapanganib. Isang damdamang isang sulyap lamang ay sapat para malaman na lahat ng hangganan ay nalagpasan na. At sa sandaling iyon, nagsimula ko ng maunawaan ang hindi ko gustong unawain. Ang simpatiya, kapag maling dinikito, kapag napahaba, kapag pinalaaking ang isang tao at sinasamantala ng isa pa napakadaling nagiging pinakamagandang dahilan para sa pagtataksil. Pagkatapos ang gabing iyon, ang pakiramdam sa aking kaluluwa ay hindi na ang malabong pangamba ng dati. Naging mabigat na batong pumipigil sa aking dibdib. Hindi ako nagsalita, hindi nagwala. Ngunit mula noon, nagsimula akong bihyang pansin ang lahat sa bahay lalo na ang pera. Laki akong naktatako, nag-record na lahat na kastusin. Halos bawat buwan ay detalyado kong isinusulat ang lahat mula sa bayad sa kuryente at tubig hanggang sa aming pinagsamang ipon. Sa isang masayang panahon, tinatawag ito ng gataw na tiwala, ngunit kapag nabasag na ang puso, ang mga numero ang unang nagbubunyag ng katotohanan. Nang araw na iyon, katapusan ng buwan, umupo ako para suriin ang gastusin ng pamilya. Sa simula ay ugali lamang lagi naman akong ganito, ngunit nang buksan ko ang banking app, biglang natulala ako. Ang labingang para sa aming pinagsamang savings account ay malaki ang kaibahan sa aking alaala. Hindi ito ilang libong piso dahil sa maliliit na gastusin, isang malaking halaga ang nangawala, sapat para mabahala. Nag-isip ako na baka nakamali ako. Kinalmahan ang sarili. Inisip na siguro may gastos pa na hindi ko naitala ngayong buwan, ngunit habang mas binabasa ko ang aking tala, habang mas sinusuri ang magalumang transaksyon, mas lumalaki ang lamig sa aking katawan. 3 araw na nakaraan, isang malaking halaga ang na-withdraw. Hindi maliit ang halagang ito, at ang nagpatibok sa aking makamay ay ang maikling paliwanag ng transfer, tulong sa renta. Nakatayo akong tulala sa harapan ng screen ng aking telepono, tulong sa renta. Para kanino? Sa aking isipan, halos hindi na kailangan panghulaan. Pinindot ko ang button para makita ang impormasyon ng tatanggap. Ang pangalan ng may-ari ng account ay lumitaw, ng malinaw, walang kamalian. Gladys. Matagal akong tumingin sa pangalang iyon. Kaya pala hindi lamang mensahe, matingin, mayakap, at labis na proteksyon. Pati pera. At kapag may pera na hindi na ito simpatiya. At tabisis, atanan ng panianan na. Walang lalaking basta nagsesen ng malaking halaga mula sa pinagsamang account ng mag-asawa para sa kanyang hipag nang hindi man lang sinasabi sa kanyang asawa. Umupo akong tahimik ng ilang minuto pa. Pagkatapos ay tumayo at nagtungo ng direkta sa silid-tulugan. Bagong uwi si Rolando mula sa trabaho, nagbibihis pa. Nang makita niya ang aking ekspresyon, natural na nagtanong, bakit, may nangyari? Ang naturalismo ng iyon ay nagpanduwal sa akin. Itinuon ko ang aking telepono sa kanyang mukha, itinuro ang transaksyon at nang direkta, ano itong transfer na ito? Sulyap si Rolando sa screen. Malinaw kong napansin kung paano nangatulala ang kanyang mata ng isang sandali. Ngunit mabilis siyang nagbalik sa mahinahon at sa pantay na boses parang nagsasalita siyang walang kabuluhan sumagot siya. Nagpadala akong konti kay Gladys.
Gustong kumuha ng ibang tirahan sandali para makaiwas kay Ernesto. Iyon lang. Sa mga salitang iyon, nanigas ang aking lalamunan. Malaking halaga. Konti. Pinigilan ko ang aking boses mula sa panginginig at muling nagtanong, nakpadala ka ang ganyang laking halaga at hindi mo man lang ako sinabihan. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Rolando. Ang paunang kahinahunan ay nawala, pinalit ng pamilyar na pag-init na lumilitaw tuwing hahawakan ko ang bagay na ayaw niyang ipaliwanag. Mabilis na hinila ang drawer ng aparador, kinuha ang polo at ng abrupiado. Ano pang dapat pag-usapan, kamag-anak natin siya, nahihirapan siya, tinulungan ko lang siya, tapos na, tiningnan ko ng tuwiran ang mukha ng aking asawa. Sa unang pagkakataon na hindi ko iniwasan ang kanyang tingin, konting tulong o masyadong madalas na tumutulong hanggang naging ugali na, nanigas ang hangin sa kwarto. Sumagot si Rolando ng agad, ang tingin ay lumabom, ano ang sinasabi mo? Sumagot ako ng walang humpay, hindi na napigilan pa ang lahat, sinasabi ko ang nakikita ko. Mula kailan ang tingin mo sa kanya ay, bilang hipag o bilang iba pa, ikaw ang pinaka nakakaalam. Nang maibigay ko ang tanong na iyon, para bang lumipot ang kwarto, natigilan si Rolando, lumabom ang mukha niya, at nang agresibo sumagot, ano bang sinasabi mo? Tuloy ako ng tuloy, hindi na nakakapihil. Ang sinasabi ko ay ang nakikita ko, alam mo mismo ang sagot. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ko na ang aking mga mata ay tuyot, sa loop lamang ang lahat ay naninigas. Sa sandaling iyon, mula sa pasilyo ay pumasok si Gladys. Malamang narinig niya ang ingay at nakatayo na sa pintuan ng ilang sandali. Sa kanyang mukha ay wala ni katiting na hiya ngang isang taong bigla niyang nabanggit ang pangalan. Sa kabaliktaran, nakatayo siya ng walang galaw, matuwid ang likod, at matagal siyang tumingin sa akin. Sa tingin na iyon, wala na kahit isang patang kahinaan at awa na gayang dati. Wala na, at sa tingin na iyon may hamon hindi siya natatakot. Walang sinabi, ngunit ang tingin na iyon ay nagsabi sa akin hindi siya matatakot. Dumating ang biyenan, narinig ang kaguluhan. Bago pa man niya matanong ang nangyari, pinigilan siya ni Rolando ng yamot na boses. Siya na naman. Nakita niyang nakpadala akong para kay Gladys, nagahanap ng away. Nang marinig ito ng aking biyenan, agad siyang bumagsak sa akin, ikaw at ang iyong mga haka-haka. Ang mga kamag-anak ay tumutulong sa isa't isa. Ano ang malirun? Ikaw at ang iyong pagiging mapanibuho iyan ang dahilan kung bakit walang kapayapaan dito sa bahay. Tiningnan ko siya ng walang kunot ng kilay. Narito pala ang akin. Isang malaking halaga ang na-withdraw mula sa aming pinagsamang account. Wala akong alam sa lahat at ako ang may sakit ng isip. Ang aking biyenang si Nanay Chita ay agad na isinagot. Hay nako, pra ang pinagtagnan ng iyong asawa. Kung gusto niyang tulungan ang kamag-anak niya, ano ang masama ron? Ikaw at ang iyong pagiging selos at pahiwatig, iyan ang dahilan ng kaguluhan. Tumingin ako sa kanya ng hindi kumukurap. Kaya pala, sa kanyang nga mata, ako ang may sakit ng isip. At ang pagpapadala ng kanyang anak ng malaking pera sa hipag ng lihim normal iyon. Hindi ko pa natapos ang salita nang biglang marinig ang tunog ng gulong ng sasakyan sa bakuran at malakas na hakbang na pumasok sa bahay. Si Ernesto pula ang mukha, nagliliyab ang mamata, parang nagsisigaw ang buong katawan niya. Itinuro niya ang daliri ng direkta kay Gladys at inungol ng punong galit. Ano ang ginagawa mo dito? Akala mo hindi ko alam. Kahit sino ay okay pero bakit kapatid ko? Natulala ang buong pamilya. Ganun din ako, hindi ko inaasahang dumating si Ernesto ng eksaktong sandaling iyon, lalong hindi ko inaasahang sasabihin niya ng ganun kahalata sa harapan ng lahat. Si Gladys ay akad na namutla ngunit mas nanghapti sa akin ang reaksyon ni Rolando. Hindi siya tumayo para sa katotohanan, hindi siya natakot o nagtangkang magpaliwanag tulad ng isang taong walang sala, sa halip,
Humakbang siya pasulong at pinagitan niya ang sarili sa pagitan ni Ernesto at ni Gladys na nagpakita ng instintibong kumpirmasyon na hindi sana magaganap kung walang kasalanan. Ang kilosnag iyon ay nagpanigas sa lahat. Walang sinuman ang nag-isip na ito ay pagkakamali pa. Nakatayo ako ng walang galaw, ang telepono ko ay nakabukas sa aking kamay at tumingin sa mga mukha sa paligid. Hindi ko pa ipinakita ang video. Hindi ko pa ibinigay ang mga bank statement, hindi ko pa pinatugtok ang mas mabibigat na record. Isang antas lang ng maskara ang inalis ko, ngunit alam ko na sapat na iyon para malaman ng lahat sa bakurang iyon ang katotohanan. Ang mga poimpianos na iyon ay hindi na poimpianos pa. Sa isang iglap ay naging isang pampublikong hukuman at wala sa kanila ang makakaalis at makukuwentong walang nangyari. Nang sumabog ang labanan, nagwala ang lahat. Sumisigaw si Ernesto, nakatataho si Gladys sa likod ni Rolando, nagwawala si Nanay Chita para makialam. Ngunit ako ay lumabas ng kwarto, naktungo sa kusina, at umupo sa pamilyar na plastik na upuan. Habang ang kaguluhan ay kumukulo, ang mapiraso ngang mapangyayari ng nakaraang maguwan ay nag-ipon-ipon sa aking isipan, malinaw at malamig na tulad ng tubig sa malalim na balon. Gabi na nang manahimik ang lahat. Umupo akong mag-isa sa dilim. Hindi umiyak, hindi naramdaman ang sakit ng isang babaeng unang beses na natuklasan ang pagtataksil. Naramdaman ko lamang ang kalinawan ng aking isipan tulad ng hindi ko naramdaman ng matagal na. Hindi na ako nag-alangan. Ang nag-iisang kulang ebidensya. At kung pinahintulutan ako ngang tadhana na malaman ang lahat ng ito, kukuhanin ko mismo ang natitira. Nang araw na iyon nang naktago ako sa aparador, halos instingtibo ang ginawa ko ang pinakamahalagang bagay. Nang marinig ko ang pagbubukas ng pintuan, nang makita ko si Rolando na nakayakap kay Gladys sa harapan ko, ang aking makamay ay nanginginig ng labis na naisip ko na baka mahulog ang telepono. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, pinindot ko ang button ng pag-record ng video. Hindi dahil matalino ako kundi dahil sa sandaling iyon, malinaw ang aking pag-iisip. Kapag lumabas na ako at nagwala, matatanggap ko lamang ang ilang pagtanggi, ilang pekeng luha, at sa huli ako ang makikingsalarin. Ngunit kung may sasalba ko ang nangyayari kahit gaano pa nila ipaliwanag pagkatapos, hindi na ito mabubura. Nakatayo ako sa loop ng aparador, nakatigil ang hininga, at inire-record ang lahat si Gladys na nakasandal sa balikat ni Rolando. Si Rolando natatapikin ang kanyang buhok, ang kanilang pag-usap sa mababang boses na para lamang sa pinakamalapit na tao. Hindi mahaba ang video, ngunit sapat na ang kalinawan nito. Kasing linaw na isang beses ko itong panurin ay muling nanginig ang aking puso. Nang lumabas na sila sa kwarto, lumabas ako, inayos ang damit, inilagay ang telepono sa bag, at bumaba sa kusina parang walang nangyari. Nang hapunan ng araw na iyon, nagayin ako ngang pagkain bilang karaniwang asawa. Inandaan mga plato at kubyertos, initinitan lumamig na kare-kare, umupo sa mesa parang lahat ay maayos. Marahil ang katahimikang iyon ang nagpabahala kay Rolando. Sa buong kainan ay ilang beses siyang tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay nagsisiyasat, ngunit ako ay kumikilos pa rin ng mas malambot kaysa karaniwan. Maging sa biyenan ko ay magalang akong naglingkod. At sa dating dumating si Gladys ay nagtatanong akong simpleng bagay. Ang aking katahimikan ay nagpigil sa kanilang dalawa na malaman kung ano ang aking iniisip. Malapit sa katapusan ngang hapunan, si Rolando ay nagsalita ng parang natural na nagtanong, maaga ka umuwi ngayon. Inilapag ko ang plato, tumingin sa kanya at sumagot ng isang pangungusap, o maaga umuwi para makita kung may sorpresa. Nang sinabi ko ito, ang kamay ni Rolando ay natigilan sa hangin isang sandali lamang ngunit malinaw kong nakita. Si Gladys na nakaupo sa tabi ay ibinaba ang ulo, at napansin ko kung paano humigpit ang kanyang nga daliri sa upuan. Walang nagsalita ng anuman, ngunit ang sumunod na katahimikan ay nakumpirma ngang lahat may alam silang dapat ikahiya. Sa mga susunod na araw, binago ko ang aking gawi. Hindi na ako nainggit pa,
hindi nagbitiwng pahiwatig, hindi muling binanggit ang pera o ang araw sa aparador. Pinili ko ang pinakamahirap na landas para sa isang babaeng nalinlang katahimikan. Tumahimik para makita, tumahimik para makinig. Tumahimik para hintayin silang higit pang ibigay ang kanilang sarili. Minsan, habang nahuhugas ng pinggan, maririnig ko ang marahang tawa ni Rolando at ni Gladys mula sa sala at nanginginig ang aking puso. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na magtiis. Alam ko na kung mawawalan akong kontrol ngayon, lahat ng mayroon ako ay isang video at isang bunton ngang pagdududa. Kailangan ko ang higit pa. Nagsimula akong pansin ang telepono ni Rolando. Isang gabi nang pumasok siya sa banyo, pinagsamantalahan ko ang sandali at sinuri ang kanyang telepono. Ngunit ang nakita ko ay nakpaginaw at nakpalinaw pa sa akin ng sabay. Sa pagitan nila ni Gladys ay halos walang mensahe. Ang call log ay blanco rin. Lahat ay nalinis ng napakahusay, walang matirang bakas. Ang labis na pagiging malinis na iyon ang pinakamalinaw na ebidensya na hindi sila bago sa pag-aalaga ng lihim. Ang mawalang salang tao ay hindi naglilinising gayon kahusay. Inilapag ko ang telepono at naging yelo ang aking puso. Kaya pala ang dalawang ito ay hindi lamang taksil maingat pa. Mula noon, mas mabuti pa ang aking paglalaro. Malinaw na ipinakita ko na ganap akong nagtitiwala kay Rolando. Isang araw, maging sa harapan ng biyenan, ay sinabing, sa trabaho ko kasi maraming ginagawa ngayon, mabuti na lang at madalas pumunta si Gladys, hindi mamroblema ang bahay. Nang sabihin ko ito, kahit si Gladys ay nagulat at tumingin sa akin. Marahil hindi niya naintindihan kung bakit ang dating nag-apoy sa akin ay biglang nagbago ng tono. Ngunit mabilis siyang nanatag dahil ang mga taong tulad ni Gladys ay naniniwala lamang sa bagay na kapakipakinabang sa kanila. Nakita niyang umatras ako. Inakala niyang natakot ako. Nakita niyang tumatahimik. Inakala niyang hangal ako. Samantala, lihim akong nakipag-ugnayan sa aking lumang kaibigan na si Miggy. Noon ay makakasama kami sa isang kumpanya. Pagkatapos ay lumipat siya sa larangan ng IT. Hindi ko ibinulong sa kanya ang buong kwento ng aming pamilya. Direkta lang akong nagsabi na kailangan kong ma-recover ang manabudelet na mensahe mula sa isang telepono at alamin kung paano subaybayan ang mga kahina-hinalang transaksyon sa bangko. Hindi maraming tanong si Miggy. Sinabi niya lamang na ipadala ko ang lahat ng makukuha ko at susuriin niya ang natitira. Mula sa sandaling iyon, naunawaan ko na lumipat na ako sa bagong yugto. Hindi na ako ang babaeng nakaupo sa dilim at sinasalian ng pag-aalala. Hindi na ako ang nakatayo sa kusina at pinapayagan ang iba na tramplahin ang kanyang dangal. Si Rolando at si Gladys ay maring makisip na pinapalabas nila ako sa kanilang dula. Ngunit hindi. Mula noon, ako na ang nagsusulat ng susunod na kabanata. Mula ng araw na humingi ako ng tulong kay Miggy, nabuhay ako sa kakaibang lagay. Sa araw, pumupunta sa trabaho, ngumingiti at nakikipag-usap sa mga katrabaho, parang walang ibang naghihintay sa akin. Sa gabi, naglulutong hapunan, nililinis ang bahay, ginagampanan ang papel ng karaniwang asawa ng labis kaya minsan ay nakakatakot ko sa aking sarili. Ngunit pagkarang ang pagsamahan ng silit tulugan o ng tumahimik ang bahay, mag-isang umupo akong may telepono, nahihintay na pinakamaliit na senyales, parang nahihintay na sentensya. 2 araw pagkatapos, tumawag si Miggy. Mula sa simula ay mahinahon ang kanyang boses na parabang naintindihan niya na seryoso ang bagay. Sinabi ni Miggy na ang data sa telepono ni Rolando ay nalinis ng napakahusay, ngunit hindi sapat para hindi na ma-recover. Ilang mensahe ay nawala na magpakailanman, ngunit ang ilan ay naibalik mula sa tsache at mga nakasing na kopya. Nakatayo ako sa balkonaheng nga opisina, nakikinig sa telepono, pinisil ang aking kamao ng labis na namutla ang mabukong aking madaliri. Nang ipadala ni Miggy ang file, hindi ko agad nagawang buksan ito. Matagal akong nakatayo bago ako naglakas loob na pindutin ang button. Ang unang mga linya na lumabas sa screen ay nagpahinto ng aking pahinga. Hindi na ito ang malabong kaaliwan na ginagamit ko para linlangin ang aking sarili.
Ito ay wika nga taong matagal nang nakalusot sa lahat ng hangganan. Sa isang mensahe, sumulat si Gladys, "Huwag mo akong bitawan, tinitiyaga ko si Ernesto para lang sa iyo." Isa na lang ang maikling parirala ngunit parang martilyo sa ulo, kaya pala ang papel ng kawawa-awang hipag ay hindi ginampanan ng isang araw. Nabuhay ito ng sapat na panahon para matapang na sabihin ni Gladys ang ganitong klasa ng salita. Sapat na panahon para pumayag ang aking asawa na maniwala siya na may karapatang humingi. Pinascroll ko pa ang mensahe at habang binabasa ko, lalo akong nanginginig. Mapira-pirasong mensahe na walang koneksyon sa isa't isa, ngunit sapat na para ipakita na hindi lamang lihim na pagtitipon matagal na relasyon, nagkakasunduan sila sa mga pagtatakpo ng paranggawi na nag-usap sa tono na hindi kailanman ituturing ng sinumang banyaga na pag-usap ng bayaw at hipag. Sa isang mensahe, sumulat si Rolando, "Pahimik ka muna, ayusin ko." Sa isa pa, sumagot si Gladys, "Nangako ka, kaya huwag mo akong paabutin ng walang kwenta." Habang binabasa ko, lalong nailalim ang aking pag-unawa sa kung gaano kalalim ang pagpapanggap. Ngunit hindi pa ito ang lahat. Nang ipadala sa akin ni Miggy ang buod ng mga transaksyon na natulong siyang buuin batay sa data mula sa telepono at mga lumang bank notification sa email, naunawaan ko na mas marumi ang sitwasyon kaysa sa aking inaakala. Bukod sa malaking halaga na nadiskubre ko kanina, sa nakalipas na halos 6 na buwan ay maraming beses na nagpadala ang pera si Rolando kay Gladys. Ilang libong piso, 10,000, 20,000, minsan ilang araw lang ang pagitan ng padala at sa bawat oras ay may nakalagay na malabong paliwanag para sa pagbili, agarang kailangan, paunang bayad. Ngunit sa mga transaksyong iyon ay isa ang nakpatihil sa akin ng matahal, pinaksamang pamumuhunan. Pinaksamang pamumuhunan para kanino? Sa ano? Bakit ang may asawang lalaki ay kukuhang pamilyang pera para mamuhunan kasama ang kanyang hipag? At noon ay naunawaan ko ang isang bagay na lalong makakatakot kaysa sa pagtataksil mismo. Sa pagitan nila ay hindi lamang damdamin at katawan may pakalkula. At kapag ang maruming relasyon ay nahalo ng hindi na ito humihinto sa simpleng pagtataksil, ito ay nagiging mas masama. Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa bahay, mas mahusay na ang aking paglalaro. Hindi ko maaring papayagang malaman ni Rolando o ni Gladys na may bago na sa aking makamay. Umupo pa rin sa tabi ng aking asawa at sa napaka-ordinaryong tono ay sinabing, "Nag-isip-isip ako. Matagal na tayong magkasama at kung may ari-ariang hiwa-hiwalay ang dokumentasyon, hindi maganda. Baka pag-usapan nating gawing joint ang ilang bagay para sa kapayapaan ng lahat." Nang magsalita ako, si Rolando na nagtatanggal ng relo ay biglang itinaas ang ulo. Ang reaksyon niya ay napakabilis ng labis kaya naiintindihan ko agad. Sinasenyasan ang aking patibong. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo at pagkatapos ay ngumiting-ngiting, sinisikap na panaturalin, ngunit ang mata niya ay hindi mapiglan na kumislap. Halos agad siyang sumagot, "Saka ko rin naisip na pag-usapan iyon, mag-asawa tayo, mas maganda kung makasama ang lahat para sa kapayapaan ng dalawa." Umupo ako sa gilid na upuan. Pinanatiling mahinahon ng aking labas, ngunit sa loob, malamig na ngumiti. Para sa ko rin naisip iyon ang pangungusap na mukhang mainit, ngunit para sa akin sa sandaling iyon ay kalahati lamang ng nalaglag na maskara. Bago iyon, tuwing binabanggit ko ang dokumento ng ari-ariang, si Rolando ay umiiwas o nagsasabing bukas na lang. Ngayong binanggit ko lang ng pahiwatig, agad siyang kumapit parang nalulunod na humahold ng dayami. Kung wala siyang malinaw na plano sa isip, sino ba ang ganon ang kasiyahan? Hindi ako huminto. Naggunwari akong nag-aalangan at pagkatapos ay nagdagdag parang iyon ang aking pangunahing alalahanin. At isa pa sa trabaho ko ngayon ay may inaalok na proyekto. Nag-iisip pa lang ako, ngunit kung magpapasya akong sumali, kailangan ko sigurong kumuhang malaking halaga. Kaya naisip ko bago pa man, mas mabuti kung maayos muna ang lahat ng dokumento para hindi magkaroon ng problema paglaon.
Habang nagsasalita, ibinaba ko ang mamata at inayos ang gilid na aking blusa, hindi direktang tumingin sa aking asawa, ngunit alam ko na ang bawat salita ko ay parang patak ng langis sa apoy. Natigilan si Rolando sandali at pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong, "Malaking halaga magkano?" Walang kurap na sumagot ako, "Medyo malaki. Kung magpapasya, kakailanganin ko ang nga ipon na pinagtitipon nating dalawa." Tumango siya, nagkunwari na nag-isip, ngunit ang kanto ng kanyang malabi ay bahagyang kumibo. Alam ko ang klase ng katahimikang iyon. Hindi ito pag-isip, ito ay pagkalkula. Ng gabing iyon, si Rolando ay kumikilos ng kakaiba. Pagkatapos ng hapunan, siya mismo ang nahugas ng pinggan, nagtanong tungkol sa aking trabaho, at sinabi, "Kung may nakikita kang magandang pagkakataon, sige lang, susuportahan kita palagi." Habang lalong naririnig ko ito, lalong pumipitik ang aking tiyan. Nang hating gabi, hindi pa rin ako makatulog. Nakahiga ng nakaharap sa kabila, nagpapanggap na natutulog ngunit naghihintay, at totu ng mag-alas 12 na, nanginig ang kanyang telepono. Mahinahon niyang inurong ang kumot, tumayo, at lumabas sa balkonahe. Hindi ko na naintindihan ang masalita, ngunit ang tono ay hindi katulad ng isang lalaking nakikinig sa reklamo ng iba. Ito ay nagmamadaling tono, maikling pagsisigaw. Boses ng isang taong tinatalakay ang isang mahalagang bagay. Nang bumalik siya, kahit napakahina ang kanyang yabag, naramdaman ko ang bahagyang amoy ng sigarilyo sa kanyang damit. Si Rolando ay nagsisigarilyo lamang kapag kailangan niyang pag-isipan ang isang seryosong bagay. Kinaumagahan, itinulak ko pa ang mapangyayari. Sadyang umupo sa sala at tumawag sa aking kilalang notaryo. Nagsalita ng sapat ang lakas para marinig sa kusina at bakuran. "O, malamang sa linggong ito ay pupunta ako para tingnan ang mga halimbawa nga special power of attorney at mga dokumentong joint ownership. Kailangan mo nang gawin ng maayos, baka mapirmahan mo nang hindi mo nababasa, magkakaroon ng legal na problema paglaon." Sinadya ko pang ilagay ang din sa salitang legal na problema at mapirmahan sa eksaktong sandali na alam kong nagbibilad si Gladys ng damit sa beranda. At nga pala, pakaraan lamang ng 10 minuto, habang dumadaan ako sa harapan ng kusina, nakita ko si Gladys na pumasok sa kwarto ng biyenan, ngunit ang kanyang mamata ay patuloy na kumikiling sa direksyon ng sala. Ang kanyang mukha ay wala na ang pabayaang ekspresyon ng mga nakaraang araw, malinaw na makikita ang nakatagong pagkabahala. Nang hapon, nagkunwari akong naantala sa palengke. Ang aking kinakilala ay nakbalita ang mahalagang impormasyon. Si Gladys ay lihim na nakipagtagpo kay Rolando sa dulo ng eskinita. Mabilis silang nag-usap, ngunit nagawa niyang marinig ang isang pangungusap ni Gladys. "Kailangan nating magmadali. Hindi na makakaroon ng pangalawang pagkakataon tulad nito." Nang may balita sa akin ito, nakaupo ako sa isang milk tea shop sa daan at halos nakakatawa. Kaya pala, kapag naamoy na ang pera, napakabilis na ipinapakitang matao ang tunay na mukha nila. Nang gabing iyon, lihim akong naghanda ng susunod na hakbang. Sa rekomendasyon ni Miggy, nakipagkita ako sa isang kakilalang abogado na nagtatrabaho sa mga sibil na kaso. Walang ginawa akong labag sa batas, humingi lamang ako ng hanay ng mga dokumentong inihanda para sa akin. Isang kasunduan sa pamumuhunan at isang kasunduan sa paghahatinga, ari-arian, ganap na legal ang anyo, ngunit sa loob nito ay may napakatigas na mga kondisyon. Kapag ang pumirma ay nagpakitang pandaraya, itinago ang personal na interes, o ginamit ang pinagsamang ari-arian ng hindi naayon sa layunin nito, ang lahat ng kanyang makarapatan sa kita ay agad na alis, at siya pa ang kailangang magbayad ng danyos. Maingat kong binasa ang bawat linya, bawat titik at ngumiti. Habang mas malakas ang kanilang kasakiman, lalong sisilain sila nito. 2 araw pagkatapos, inanunsyo ko sa buong pamilya na sa Sabado ay gustong tipunin ang lahat para linawin ang mausapang pinansyal at maiwasan ang mga maling akala. Nang marinig itong biyenan, kahit humanga,
ganyan ang tamang pag-ugali. Si Rolando ay nakpakitang mahinahon ngunit sa kanyang mamata ay makikita ang hindi mapigilan na pagkamangha. Si Gladys naman, kahit nakaupo sa sulok na parang hindi siya kasali, ay tuwing may binabanggit na salitang dokumento o pamumuhunan, agad nakikimkim ngang pangamba ang mga mata ay nagsisimulang kumabok. Nakita ko lahat, napansin ko lahat, ngunit wala na akong binikas. Hindi pa ko bumubunya ngang makar, patuloy ko lamang hinihila ang sinulid para sila. Habang nakikita nila ang kita, ay magsisimulang magmadali at magtulakan ang isa't isa. Dahil mula pa sa simula, hindi ko gusto na ilusot sila sa aking patibong sa pamamagitan ng aking lakas. Gusto ko na sila ay pumasok dito mismo dahil sa kanilang sariling kasakiman. Iyon lamang ang gagawing nararapat ang presyong babayaran nila. Mula ng araw na inanunsyo ko ang pampamilyang pulong, isang napakaiting na kapaligiran ang sumapit sa bahay parang may bombang nakataon sa ilalim ng sahig at walang nakakaalam kung kailan ito sasabog. Sa labas, katulad pa rin ngang dati. Si Nanay Chita ay naglibot pa rin ng may dati niyang maasim na tono. Si Rolando ay kumain ng tamang oras. Si Gladys ay dumating pa rin ng may malungkot na ekspresyon ngunit kapag mas pinakmasdan, malinaw, natatakot ang lahat. Lalo na sina Rolando at Gladys, napansin ko na si Rolando ay naging mas palihim. Ang kanyang telepono ay hindi na naiwanang basta-basta lagi na itong kasama niya. Minsan, sa pagkain pa man, kapag nanginig ang telepono niya, agad siyang tatayo at lalabas sa bakuran. Si Gladys naman ay tumigil na sa bukas na pag-upo sa tabi ni Rolando ngunit ang kanilang matingin ay naging mas malinaw na. Sa bawat ubo ni Rolando o pagtayo, ang mamata niya ay agad sumusunod. Hindi ito kilos ng taong walang kasalanan. At si Ernesto pagkatapos na sinabihan ko siyang tamang pahiwatig sa beranda ay biglang nagbago. Hindi na siya agad nagwawala. Nagsimula na siyang manahimik, mas magmasid. Isang lalaking dati ay alam lamang lumaban kapag nagsimula ng tahimik na manood, ibig sabihin ay natiyak na niya ang isang bagay na napakamarumi. Nakita ko siya na nagbago ng ganap. Isang araw, nang lumabas si Gladys ng bakuran para sumagot ng tawag, napansin ko si Ernesto na nakatayo sa dulong bakuran tahimik na tinitignan ang likod ng kanyang asawa. Sa isa pang araw, habang nagbibilad akong damit, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng gulong ng motorsiklo sa likod. Nang sulyap ako, nakita ko si Ernesto hindi siya umalis para sa trabaho tulad ang kanyang sinabi, kundi nakaparada sa likod ang kanto at ang kanyang mata ay nakadikit sa aming bahay. Tunay na siyang nagbabantay na at naganap ang dapat mangyari. Isang gabi ng mga alas 9, nakaupo si Gladys sa sulok ng kusina at nagte-text inaakalang walang nakakakita. Ngunit si Ernesto, hindi ko alam kung saan siya nanggaling, mahinahon na lumapit at tumayo ng direkta sa likod niya. Nasa sala ako at narinig ang paus na boses ni Ernesto. Kanino ka nagte-text? Bakit nagtatago? At pagkatapos ay tunong ngang inurong na upuan, tunong ngang kinuhang telepono, hindi na kailangan pang pumasok para malaman kung ano ang nangyayari. Sumigaw si Gladys at nangungunting ngipin si Ernesto. Pagkatapos ng ilang segundo ay kumulo ang buong bahay. Pumasok ako sa kusina at nakita ang telepono ni Gladys sa kamay ni Ernesto. Mapula ang kanyang mukha, kinagagalaw ang bagang. Tumakbo si Gladys para bawin ang telepono, ngunit hindi siya nakaabot. Nag-scroll si Ernesto sa screen at pagkatapos ay biglang itinaas ang ulo. Ang tingin niya ay punong galit at kahihiyan. Wala siyang nahanap na lubos na malinaw, malamang halos nalinis na ang mga mensahe o may malabong bakas lamang. Ngunit sapat na iyon para magapoy muli ang kanyang pagdududa. Ano ito? Bakit nagte-text ka sa kapatid ko sa ganitong oras? Anggil niya. Si Gladys ay nanginginig. Ngunit mabilis na nagbihis muling ang dating maskara. Umiyak siya at sumiga. Hindi ka naniniwala sa akin, okay lang. Pagod na ako, lagi kang nagsiselos, palagi kang nahuhukay. Kung gusto mong mamatay ako, sabihin mo na. Iyon ang husay ni Gladys. Lagi niyang alam kung kailan umiyak para lumabas na biktima.
ang kanyang iya ay hindi pa tumitina nang pumasok si Rolando. Hindi ko alam kung gaano niya narinig ngunit ang bilis na pumwesto niya sa pagitan ni Ernesto at ni Gladys ay nagbigay ng parehong instinktibong pagpapatunay na hindi sana lalabas mula sa isang walang salang bayaw. Lumingon si Ernesto sa kanyang kapatid, ang tingin niya ay parang handa siyang lahukin ito ng buhay. Huwag kang mangyalam dito, ikaw ang kailangang magpaliwanag. Bawat salita ay may labis na diin at alam ko na ang labanan sa pagitan ng dalawang magkapatid ay nakarating na sa punto ang hindi na maring bumalik. Si Nanay Chita ay tumakbo para mamagitan paulit-ulit ang lumang kanta niya. Si Ernesto ay nasisira, si Gladys ay nakdurusa, si Rolando ay napaka-noble dahil naktatanggol. Ngunit sa pagkakataong ito, naiba ang kapaligiran. Si Ernesto ay hindi na ang nagwawala nang walang direksyon. Direkta niya ngayong tinitingan ang mukha ng kanyang kapatid, may malinaw na kahina-hinala. At si Rolando, kahit nagtatangkang magpakitang walang kinalaman, habang mas maraming sinasabi, lalong naipapakita ang kanyang pag-iinis. Nakatayo lamang si Gladys na umiyak ng malakas sapat para maawa ang sinumang hindi nakakaalam ng buong katotohanan. Ngunit ako ay nakatayo sa sulok, nakikita ang lahat. Naririnig ang lahat at sa aking kaluluwa ay biglang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Naunawaan ko na ang maruming relasyong ito ay nagsisimula ng ilakayin ang sarili. Hindi na ako kailangang gumawang marami. Sapat na ang isang tamang tulak sa tamang lugar para maging buo ang pagsabog. At alam ko ang susunod na gagawin ko. Kinaumagahan, nang nakaupo si Ernesto sa branda at nagsisigarilyo nang may pagod na mukha dahil sa walang tulog na gabi, sadyang nagdala akong basong tubig at inilagay sa harapan niya. Hindi ko inunang binanggit ang kahapon. Umupo lamang ako sa tabi niya, buntong hininga, parang pagod na pagod din, at sinabing kalakas kalabasa, "Ernesto, may mga bagay kasi na hindi ko alam kung sasabihin o hindi." Agad na lumingon sa akin si Ernesto. Gaya ngang inaasahan ko, labis na nauhaw sa katotohanan na handa siyang kumapit sa kahit anong pahiwatig. Nagpahinga ako ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-dahang nagpatuloy. "Huwag mo akong sisihin kung makikialam, ngunit nitong mga nakaraang buwan, si Rolando ay madalas nagpapara kay Gladys. Akala ko alam mo, iyon lamang ang isang pangungusap." Agad na nagbago ang mukha ni Ernesto. Walang nagsalita, ngunit ang kamay na humahawa ang sigarilyo ay humigpit ng labis kaya naputol ito sa kalagitnaan. Ang tingin niya mula sa malabong galit ay naging maitim at matulisan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagdududa ay sa wakas ay nakaharap sa tamang tao. Tumayo ako, hindi na nagdagdag ng kahit anong salita. May mga bagay na hindi kailangang ipagpaliwanag ng marami. Sapat ang isang pangungusap para sa isang taong puno ng hinanakit at pagmamahal sa sarili na sariwing mabuo ang natitirang larawan. Habang pumasok ako sa bahay, narinig ko sa likod ko ang malakas na pagsugat ng plastik na upuan sa semento. Hindi na ako lumingon ngunit bahagya kaming ngumiti. Dahil sa sandaling iyon, malinaw na ang aking naunawaan. Hindi ko na sila kailangang sirain. Sisirain nila ang isa-tisa ng mag-isa. Mula ng sandaling itinapon ko ang maikling pangungusap kay Ernesto sa branda, lahat sa bahay ay nagsimulang kumilos ng mas mabilis, parang isang makina na itinulak ng isa pang hakbang. Malinaw kong nakikita ang mga pagbabago sa bawat isa. Si Rolando ay hindi na lamang nagtatago, nagsimula ng magpakita na pagkamangha. Si Gladys ay ganap na inalis ang maskara ng mapagbigay na biktima. Sa halip sa kanyang mata ay makikita ang pangamba, palagi siyang natatakot na may malibutas pa. Si Ernesto naman mula sa lalaking alam lamang lumaban ng ingay ay naging katakot-takot sa pagiging tahimik. Hindi na siya nagsasalita ng marami, ngunit ang katahimikang iyon ang lalo nitong nagpabahala sa iba. Pagdating sa akin, alam ko na panahon na para humapit ang huli kong galaw. Lahat ng kinailangan ko ay halos na kolekta ko na, ang video mula sa silid tulugan, ang audio ng pag-usap nina Rolando at Gladys tungkol sa ari-arian, ang bank statement ng mga paglilipat ng pera,
ang recover na pira-pirasong mensahe at ilang audio file na naitala sa bahay sa mga nakaraang araw. Umupo akong mag-isa sa kwarto, inilathala ang lahat sa harapan ko, pinakingan muli ang bawat piraso, minarkahan ang mga mahalagang sandali at isinulat sa papel ang kronolohiya. Hindi ko kayang makamali. Dahil alam ko para ilantat sila ng tuluyan, hindi maaring magtiwala sa emosyon lamang. Kailangan ng ebidensya, kailangan ng pagkakasunod-sunod. Kailangan ngang isang hampaas na walang maywang puwang para sa katwiran, at ang pagkakataon ay tila ipinadala mismong tadhana. 3 araw pa ay pag-alay na para sa yumaong lolong aking asawa. Sa bawat taon sa araw na iyon, nagtitipon ang lahat ng mga kamag-anak, mga tiyuhin, tiyahin, magapinsan. Ito ang isang pagtitipon kung saan ang kahit anong maliit na bagay ay kumakalat sa buong angkan sa loob ng isang gabi. Hindi na kailangan pang hanapin ng ibang lugar. Sa mismo sa pagtitipon ng pamilya ang pagsasalat kong lahat ng maskara nila. Nang gabing iyon, sa hapunan, nagbitif ako ng ganitong mahinahon nang nagulat pa ang biyenan. Nag-isip-isip ako pagkatapos ng pag-alay, baka ilipat ko na ang lahat ng dokumentasyon kay Rolando, makasama tayo sa buhay. Anong pakakaiba pa kung kanino nakalagay? Nang masabi ko ito, ang tumaga ni Rolando ay natigilan sa ere. Napakabilis ngunit nakita ko, agad na itinaas ng biyenan ang ulo. Ang unang pagkagulat niya ay mabilis na pinalitan ng pagmamalaki. Kahit nagubo pa siya at nagsabing may tono na parang asukal. Ganyan ang iniisip ng matalinong babae. Ang lalaki ang ulo ng pamilya. Mas mabuti pang ibigay mo na sa kanya kaysa hawakan mo lahat. Ibinaba ko ang mamata sa plato, nagbubong ang ilang sabaw parang walang iniisip. Ngunit sa kaharap ko, si Gladys ay nakatahimik ng labis. Isang sulyap lang ay sapat para makita ang pamumulang kanyang lig. At ang mga matang nagsimulang kabog-kabogin, hindi siya magawang direktang tumingin sa akin, ngunit ang mga daliri niyang humahawak ng kutsara ay namutla sa lakas ng pagigpit. Nakakatawa ang isang taong walang kinalaman sa aking ari-arian ay lalong nabahala kaysa sa lahat. Mula noon, si Rolando at si Gladys ay malinaw na nagpapakitang pagmamadali. Wala na silang mapigilan pang makintap ang ilawang kasakiman. Ang aking kakilala na tumutulong sa pagbabantay ay nagbalita na sa loob ng 2 araw lamang, 3 beses na silang nagtagpo sa dulo ng eskinita at sa isang tsarinderya malapit sa palengke. Mabilis ang mapagtatagpo, hindi na tulad ng dati na pag-iyakan, kundi mga maikli at tiyak na pag-usap. Sa gabi, ang naitala ng recorder sa sala ay nagbigay pang bagong mga piraso ng usapan. Habang mas marami akong naririnig, lalong nakikita ko kung paano nagpapalabas ng totoo ang mga tao kapag naamoy na nila ang pera. Sa isang fragment, ang boses ni Gladys ay mababa ngunit nagmamadali. Paano kung malaman niya? Nakaupo akong sa dilim. Ang earphones ay malalim na nakalagay sa mga tainga, ngunit malinaw ko pa ring naririnig ang tibok ng aking puso. At pagkatapos ay ang mababang, kumpiyansa at nagyelong boses ni Rolando. Hindi malalaman, tanga siya, binunot ko ang earphones. Inilapag ang telepono sa mesa at matagal na nanatiling tahimik. Naisip ko na walang kinalaman na sa kanya. Ngunit may mga salitang hindi nagdudulot ng luha, nagtatapak lamang sa iyong dignidad. Tanga, kaya pala, sa buong panahon ng aming pagsasama, sa mga matang lalaking nakikihiga sa akin sa isang higaan, isang mangmang lang ako. Madaling paligiran ng panlilinlang, madaling dayain, madaling alisin at itapon. Ang pangungusap na iyon ang nagalis sa huling natitirang pag-alangan ko. Kung mayroon pa akong anumang pag-alangan tungkol sa pagiging maingay sa pag-alay pagkatapos ng pangungusap na iyon, wala na akong natitirang mag-aatubili. Hindi ko sila sinisira, sila mismo ang naksirang matagal ng ang lahat ng ito. Samantala, hindi rin nagtatahimik si Ernesto. Mula nang itulak ko siya sa tamang direksyon, lihim na siyang nagbabantay kay Gladys halos araw-araw. Isang gabi ay bumalik siyang huli, iniisip na walang nakakaalam. Ngunit malinaw kong nakita ang kanyang motorsiklo na nakaparada sa likod ng mapunong ang baging sa dulo ng barangay. Minsan sa gabi,
Matagal siyang nakatayo sa bakuran, ang mata nakadikit sa bintana ngang sala kung saan kalalabas lang ni Rolando para sumagot ng tawag. Si Ernesto ay hindi na nagwawala ng malakas at iyon mismo ang nakakatakot. Ang isang lalaking dati ay alam lamang magbuksong sa labanan kapag nagsimula na siyang tahimik na magmasid. Ibig sabihin ay natiyak na niya ang isang bagay na napakamarumi. Alam ko na kailangan akong makipagkita sa kanya ng mag-isa, hindi para ibunyag ang lahat kundi para itulak siya sa pinakadulo ng katotohanan. Nang gabi bago ang pag-aalay, tinawagan ko si Ernesto para sa isang maikling pagkikita sa isang lugawan sa gilid ng barangay. Pumili ng oras na nagsisimula na ang dilim at wala pang pamilyar na mukha sa paligid. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalinlangan at pagkamangha. Hindi ako nakpalibot-libot, kinuha ko ang aking telepono at pinayagan siyang makinig ang isang maikling fragment. Iyon lamang kung saan si Gladys ay nagtanong, "Kailan mo pa siya iiwan?" At ang boses ni Rolando na sumagot tungkol sa ari-arian. Iyon lamang. Hindi ko ipinakita ang video, hindi ibinigay ang bank statement, hindi ikinuwento ang lahat ng alam ko. Nang marinig ito, ang mukha ni Ernesto ay muna ay namutla at agad ay naging mapula. Tumayo siya nang biglaan ang plastik na upuan sa likod niya ay nabulalas sa sahig. Ang kanyang mga bagang ay humigpit nang halos marinig ko ang pagit ng ngipin. "Ibigay mo sa akin lahat ng iyon," pigil ang kanyang nguso. Nanatiling nakaupo, direkta ang aking tingin sa kanya, hindi pa panahon. Yumuko si Ernesto, ang kanyang makamay ay kumuyom sa gilid ng mesa nang parang gustong sirain ito. "Anong hinihintay mo pa? Nakipagsuso ang asawa ko sa sarili kong kapatid. Hindi ba sapat iyon?" Sumagot ako ng dahan-dahan, malinaw ang bawat salita. "Gusto mong malaman ang buong katotohanan, hintayin mo ang pag-alay." Natigilan siya. Ang kabaliwan sa kanyang mamata ay nandun pa rin, ngunit narinig ko na siyang nakikinig. Nagpatuloy akong mahinahon, ngunit malamig. "Kung magwawala ka ngayon, sa pinakamabuting kaganapan ay itatanggi nila lahat. Magiging ikaw ang masasaksaktan, at ikaw ulit ang maaring mapagbintangan. Ngunit kung gagawin ito sa tamang oras, sa tamang lugar, sa harapan ng buong angkan, walang makatakas sa kanila." Si Ernesto ay huminga ng mabigat, ang kanyang dibdib ay humahagis pataas pababa. Pagkatapos, nang napigilan na niya ang kanyang sarili, matibay na tumango. "Iyon lamang ang tango na iyon. Sapat na. Alam ko na mula sa sandaling iyon, lahat ng piyesa sa pisara ay nakaluklok na sa kinatatayuan nila. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay, sinara ang pintong kwarto, at sa huling pagkakataon ay inilatala ko ang lahat mga telepono, audio at video files, manaprint na kopyang mamensahe, kahit ang mapangalan ng 2 taong maring maging saksi kung kakailanganin. Nakaupo hanggang hating gabi, inayos ang maebidensya, iniisip kung anong unang pangungusap ang sasabihin, hanggang saan ang pupuntahan, kung kailan ang ilabas ang bawat isa. Hindi na ako ang isang babaeng tinaboy ng asawa na nakaupo at umiyak sa unan. Naghahanda ako para sa isang palabas kung saan ang lahat ng kanila ay may lalantad ng katotohanang mismong ipinagtalo nila. Sa labas ng bakuran ay humihihip ang hangin sama na dahon ng puno. Sa loob ng bahay, ang lahat ay nag-isip na bukas ay karaniwang pag-alay gaya ng bawat taon. Ako lamang ang nakakaalam na bukas ang araw na magtatapos ang lahat. Pinawi ko ang screen ng telepono, umupo pa ng kaunti sa dilim, at tahimik na sinabi sa aking sarili malinaw, salita bawat salita. Sa pagkakataong ito, walang makakabalik para sa kahit isa sa kanila. Nang umaga ng pag-aalay, puno ng tao ang bakuran mula pa sa madaling araw. Mahakamahanak, mahakapitbahay, makatiyuhin at tiyahin simulang dumating pabaho pamataas ang araw. Bati-bati, tunog ng pinggan, sigaw nga hiling sa paglalagay ng mesa at mga upuan, ingay sa kusina. Lahat ay nagbibigay ng hitsurang masayang, makulay na kapaligiran. Ngunit sa loob ng aking kaluluwa ay kakaibang katahimikan. Nagising ako ng maaga. Pinili ko mismo ang maitim na damit, maayos na tiningnan ang buhok,
naglagaying konting makeup sapat lang para hindi makita ang pagod. Ang mataw ay iniisip na ang babae bago gumawa ng malaking bagay ay dapat manginig ngunit wala na akong ikinatatakot pa. Sadyang saan-saan ako lumakad, tumulong sa paglatag ng pagkain, nagayin ng tsaa, naglagay ng plato mas mahinahon at mas malambot kaysa karaniwan. Ang katahimikang iyon ang nakpalasat sa dalawa ni Rolando at Gladys. Si Rolando ay ilang beses nasulyap sa akin, sinisikap malaman kung ano ang iniisip ko. Ngunit nakita niyang wala akong inilalabas na anumang nakakainis, magalang akong nakikipag-usap sa mga kamag-anak kahit nagtanong pa kung saan ilalagay ang mga karagdagang upuan, medyo nakaluwag. Si Gladys naman, mula pa sa umaga hanggang sa pagsusulong insenso halos hindi nangangahas na tumingin sa akin ng direkta. Nagmamadali-madali siya sa kusina, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis, kaya sa pagdadala ng tasa ng tsaa ay nabuhos ang kalahati sa platito. Si Nanay Chita naman, habang nakikita ang aking pagiging masunurin, naging lalong matapang. Nakatayo sa gitnang bakuran ng nakikipag-usap sa mga tiyahin ng pamilya, malakas para marinig ko. Ang babae ay nakilala sa kanyang kakayahang magtiis, sa kakayahang pangalagaan ang pamilya. Kung magaway-away ka, sisirain lang ang sariling pamilya at magiging katatawanan sa mga tao. Ang mga babaeng nakapaligid ay tumango ng may pagsang-ayon at ilan ay lumingon sa akin ng ngingiti, parang pinupuri ako na naging matalino na. Dumaan ako ng may hawak na pitzel tubig, narinig ito at huminto ng isang sandali at napakamahinahong sumagot. Ganon din ang iniisip ko. Mas maganda kung ilang bagay ang linawin sa ganitong araw, nandito kaming lahat. Pagkatapos nun ay nagpatuloy akong lumuha sa bakuran. Hindi na lumingon ngunit alam ko na ang pangungusap na iyon ay nagpahinto ng kahit 3 tao sa bakuran. Si Rolando ay itinaas ang tingin sa akin, si Gladys ay namutla, at si Ernesto na nakatayo sa dulo ne bakuran ay tahimik na humitit, nega sigarilyo at ibinato ito sa lupa. Ang mismong pag-alay ay dumaan ng gaya ng karaniwan, mahaligi ng usok ng insenso, mapagaying nakalagay sa harapan ng altar, ang monotonong boses ng matandang tiyuhin na nagbabasa ng panalangin. Nakatayo ako sa likod, nakapikit ang makamay, tinitignan ang larawan ng lolo aming asawa at sa aking dibdib ay malamig, gaya ng tubig sa malalim na balon. Kung nabubuhay pa siya at nakikita ang kanyang mag-inapo ngayon, malamang ay hindi siya makapaniwala na ang araw na pag-alay ay magiging ganito. Ngunit dahil ito ay araw ng pag-aalay, dahil maraming kamag-anak bilang masaksi, hindi ako maaring umatras. Pagkatapos ng ritual, nagsimulang umupo ang lahat sa mga mesa, tunog ng upuang inurong, mga batang tumatakbo, matatanda na nagtutulak sa isa't isa para umupo, isang maliit na kaguluhan. At sa eksaktong sandaling iyon, tumayo ako. Hindi ko na kailangan pang kumatok sa baso o sumiga. Sapat lang na tumayo ako sa gitnang bakuran ng may manipis na folder sa kamay at ang mausapan ay tahimik ng tahimik na. Niluban kong tingin ang lahat, naghintay hanggang ang huling mamata ay nakatuon sa akin at nagsimula. Humihingi akong paumanhin, ngunit nais kong magsalita ng kaunti tungkol sa mga usaping pampamilya at ari-arian. Nandito ang lahat ngayon, mga tiyuhin, tiyahin, at nais kong kayo ang maging saksi. Nang marinig ang salitang ari-arian, maraming itinaas ang ulo. Siguradong lahat ay nag-isip na ibibigay ko na ang mga dokumento kay Rolando, gaya ng pahiwatig ko noong nakaraang araw. Kahit si Nanay Chita ay nagubo at tumuwid sa upuan, si Rolando ay bahagyang ngumiti, sinisikap panatilihin ang katahimikan, ngunit ang kanyang mamata ay mapagpahiwatig ng inaabangan. Bahagya kong hinigpitan ang hawak sa folder at nagsalita ng malinaw, isa-isa ang bawat salita. Dati ay inisip ko na maasahan ang aking asawa, ngunit bago iyon kailangan ko munang linawin ang isang bagay. Nararapat pa ba ang lalaking ito na maging asawa sa lahat? Natulala ang buong bakuran. Walang sinumang inurong pa ang upuan. Walang nagsalita. Malinaw ko pang narinig na may ilang naktaas na tasa sa tabing mesa. Si Rolando ang unang nagreaksyon.
napitagan siyang natawa, sinisikap panatilihin itong natural. Lodi, ano ba yan? Pag-alay ngayon, huwag nang magdulot ngang kakahiya. Direkta akong tumingin sa kanyang mukha walang ani-anino ng takot. Kakahiya. Makakaagaw ba ako sa inyo? Sa mga salitang iyon, binuksan ko ang aking telepono at pinala-play ang unang audio recording. Isang mahinang ingay ang lumabas mula sa speaker at pagkatapos ay sa gitna ng bakuran ay malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Gladys. Kailan mo pa siya iwan? Agad pagkatapos ang mababang, malamig na boses ni Rolando, kailangan unti-unti. Nasa kanya pa ang ari-arian. Sa isang maikling recording na iyon, ilang tiyahin ang nagbitak ng bibig, isang mababa ang bulong. Diyos ko, si Nanay Chita ay naging bato. Si Rolando ay hindi na makangiti. Ang mamata niya ay naging bilog parang hindi siya makapaniwala na naglakas-loob akong gawin ito sa harap ng lahat sa pag-alay. Si Gladys ang unang bumalikat. Agad siyang tumayo, pamutla ang mukha, nanginginig ang boses sa gulat. Hindi iyan totoo. Binaluktot mo iyon, nilalansangan mo ako. Lumingon ako sa kanya, nakikitang nanginginig ang kanyang mga labi, at agad ko ring sinagot, ang boses ko ay pumutol sa hangin. Nilalansangan, ganon-ganon ba ang boses mo? Baka ibig mong marinig pang lahat ang recording kung nasaan ka sa aking silid tulugan? Sa sandaling itinapon ko ang pangungusap na iyon, para bang may salang malamig na tubig na nabuhos sa buong bakuran. Ilan ang lumingon kay Gladys. Ang matingin nila ay mabilis na nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pag-urong. Sa sandaling iyon ay biglang may malakas na tunog. Hinampas ni Ernesto ang kanyang tasa sa mesa ng may lakas. Kumalat ang tsa sa lahat ng direksyon. Ang kanyang mamata ay namula. Ang maugat sa lig ay bumukol. Itinuro niya ang daliri ng direkta kay Gladys at nagbantang mahinahon. Sabihin mo, totoo ba iyon? Kasama mo ba ang kapatid ko? Ngunit bago pa man siya makatakbo patungo sa kanya, tumayo si Rolando at pumagitan sa pagitan nila at ni Gladys na nagpakita ng eksaktong instinktibong kilos na hindi lalabas sa isang walang kasalanang bayaw. Ang kilos na giyon ang nagpanigas sa lahat ng naroon. Wala nang sinumang nag-isip na ito ay isang pagkakamali. Nakatayo akong walang galaw, ang telepono ko ay nakabukas sa aking kamay at tumingin sa mga mukha sa paligid. Hindi pa ibinabahagi ang video. Hindi pa ibinibigay ang mga bank statement. Hindi pa pinapatuktok ang mas mabibigat na recording. Isang antas lamang ng maskara ang inalis ko, ngunit alam ko na sapat na iyon para malaman ng lahat sa bakurang iyon ang katotohanan. Ang pag-aalay na iyon ay hindi na pag-aalay pa. Sa isang kisap mata ay naging pampublikong hukuman at wala sa kanila ang makakawala at magkukuwento na parang walang nangyari. Sa sandaling lumayo ang aking tingin sa mga nakatigang mukha, sumabok ang lahat gaya ngang inaasahan ko. Hindi na mapigilan si Ernesto. Inurong niya ang upuan at bumagal sa kanya si Rolando, tulad ng isang sawing hayop. Ang tunongang kanyang hakbang sa tiles ay parang pakulog, at pagkatapos ay isang direktang suntok sa mukha ng kanyang kapatid. Ang suntok ay napakalakas na malinaw kong narinig ang mapurol na tunog. Natumba si Rolando at napahilig sa gilid ng kahoy na mesa. Namutla ang labi niya at dumaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig. Nangalit si Ernesto, paos ang boses sa galit. Ikaw ang sarili kong kapatid at nakipagsismisan ka sa asawa ko. Nang may bigay ang pariralang iyon, muli ay natulala ang buong bakuran. Ang mga bata ay niyakap ng matatanda sa kanilang tabi. Ilang tiyahin ang uminggit at tumayo, habang ang matiyuhin ay nakmamadaling pigilan ang dalawang makapatid na tatakot na mabulag ang mga mesa ng pagkain. Ngunit ang galit ni Ernesto sa sandaling iyon ay hindi nakatulad ng dati niyang mga pagsabog ng selos. Ito ay kahihiyan ng isang lalaking inilantad sa harapan ng buong angkan, at ang lalo pang nakpanigas sa lahat hindi ang suntok, kundi ang reaksyon ni Gladys. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang asawa. Hindi siya kumapit sa braso ni Ernesto, gaya ng magagawa ng isang natatakot na asawa. Hindi siya nag-iyak at nagmamakaawa na walang sala siya. Sa kabaliktaran,
Sumigaw siya at tumakbo para tulungang tumayo si Rolando. Ang paraan na pagkamot niya sa balikat nito, ang paraan na tumulon siya at nagtanong kung maayos ang lahat na panigas ang buong pamilya na parang natanggap nila ang sampal sa mukha. Isang matandang tiyahin na nakatayo sa tabing altar ang umusal, "O Diyos ko, kaya toto pala." Iyon lang ang isang pangungusap ay sapat para lalong lumuwag ang huling maskara, ngunit ang lalo akong nagulat ay ang aking biyenan na si Nanay Chita. Sa eksena kung saan may dugong lumalagay mula sa bibig ng kanyang panganay, nagwawala ang bunso sa galit at ang hipag ay yumayakap sa bayaw. Hindi siya dumapo para tapusin ang bulong kay Gladys, ni hindi siya naktangkang alamin ang katotohanan. Ang unang ginawa niya tumuro sa akin at sumiga. Ang kanyang mamata ay parang palabasan na ang maaybol, nanginginig ang labi, paos na ang boses. Ikaw ang dahilan nito. Sadya mong ginawa ito sa pag-alay para mapahiya ang aming pamilya. Nang marinig ko ito, malamig akong nakatawa sa loob. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang nasa isip niya ay ang reputasyon. Tumingin ako ng direkta sa kanyang mga mata at sumagot ng isang pangungusap. Ako ang nagpahiya o ang iyong anak ang nagpahiya sa sarili niya. Nang masabi ko ito, ilang kamag-anak ang lumingon kay Nanay Chita. Ang matingin nila ay nagbago na. Si Rolando sa oras na iyon ay tumayo, suportado ang gilid ang mesa, nakpunas ang dugo sa kanyang labi at sinisikap pa ring mag-argo, ngunit ang boses niya ay nagsisimula ng maging masaklap. Lumingon siya sa lahat, itinuro si Gladys, at sa bumibiyak na boses ngunit sinisikap pa ring maging biktima. Pakikinig kayo sa isang panik lang kay Lodi. Siya si Gladys ang nagsimula nito. Naawa lamang ako sa kanya dahil nakikita ko ang ginagawa ni Ernesto sa kanya, binubugbog siya, inaapi at naging mahina ako. Siya ang nagsimula. Nang marinig ko ito, naunawaan ko agad kung payagan ko siyang magpatuloy. Muling susubukang isangkot niya ang isang mahina na babae. Hindi ko pinayagan si Rolando na mapatugtog ang kanyang papel. Kinuha ko ang pangalawang telepono na naihanda ko ng maaga, binulala sa mesa sa gitnang bakuran at pinatuktok ang video. Luminaw ang screen. Sa kabilang liwanag ng araw, sapat ang kalinawan ng imahe mula sa silid tulugan. Ang buong angkan ay nakita sa kanilang sariling mamata kung paano binuksan ni Rolando ang pintuan, kasunod siya ni Gladys at mismo siyang umakbay sa baywang ni Gladys at hinila ito palapit sa kanya. Nakita ngang ilan ang video at agad ay lumingon, ngunit pinagpatuloy ko ang pag-play. Si Rolando na tinatapik ang buhok ni Gladys, si Rolando na yumuyuko at humalik sa noo nito. Si Gladys na nakasandal sa kanyang dibdib tulad ng isang babaeng sanay sa haplos. Wala nang dapat itanggi pa, wala nang kaaliwan, wala nang awa, wala nang tukso. Ang katotohanan ay nasa screen, hubat at nakakahiya, nakaharap mismo sa altar ng mga ninuno. Si Nanay Chita ay nakatuon sa telepono. Ang kanyang mukha ay naging puti gaya ng salk. Ang malabi, dati ay pula sa pula at laging handa sa away, ay nanginginig ngayon ng hindi makabikas ng kahit isang salita. Si Ernesto, nang makita ito, ay tila tunay nang nawalan ng isip. Pumalak siya mula sa mga hawa ng matiyuhin at dinakma ang leg ni Gladys. Ang kanyang kamay ay humigpit ng labis na ilang segundo lang ay namula ang mukha ni Gladys. Ilang lalaki ang nagmadaling bunutin ang mga daliri niya, mahigpit na hinawakan si Ernesto. Si Gladys, nang lumawak ang leg niya, ay muling nagsimula sa lumang iyak at sigaw. Inakala niyang lagi siyang pinakapitigang biktima sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kabilang takot ay nalaglag ang maskara. Umiyak siya, itinuro si Rolando at nagwala. Hindi ako nagsadya. Siya ang nagpadala sa akin ng mensahe. Siya ang nangako sa akin na mag-aasawa niya ako. Sinabi niya na lilipat na tayo ng hiwalay. At sa isang sandali, parang natigilan siya, ngunit tulad ng isang nagsimula ng magbukas ng baha, hindi na niya mapigilan. Sinabi niya na si Lodi ay boba at ang kahinaan niya ay nagtitiwala sa asawa. Nang may bigay niya ito ng harapan sa harap ng lahat, isa pang malakas na alon ng apoy ang lumipas sa bakuran.
Kahit narinig ko na ang pangungusap na iyon sa recording nang bigkasin ito ng buhay sa harapan ng buong angkan, naramdaman ko pa rin ang matalim na hapdi. Hindi dahil nagmamahal pa ako, kundi dahil tapat ako sa isang lalaking labis na hinamak sa akin. Sa puntong iyon, ang tatlo, si Rolando, si Gladys at si Nanay Chita, ay ganap na nailantad. Wala nang natitirang salita para sa pagtatanggol, wala nang sulok para magtago, wala nang sinumang magtatangkang tingnan ang mga kamag-anak ng diretso. Ngunit alam ko na may isang hakbang pa akong gagawin. Isang hakbang na ganap nilang magwawasak. Niluban kong tingin ang 3 taong nakatayo sa harapan ko, ang dating aking asawa, ang taong tinatawag niya sa sariling kapatid, at ang babaeng nagturo sa akin kung paano panatilihin ang apoy ng tahanan. At sa aking puso ay wala nang kahit isang alon ng damdamin. Ang pinaka-nakakatakot sa isang babae ay hindi kapag umiyak siya, ni kapag sumisigaw siya ng sakit, kundi kapag nailabas na niya ang lahat ng luha, nilampasan na ang lahat, nagising na, at hindi na nangangailangan ng habag ng sinuman. Dahan-dahan akong sumagaw ngang kamay sa aking bag, kinuha ang huling folder at inilapag ito sa harapan ni Rolando direkta sa mesa. Ang tunog na pabalat na tumama sa mesa ay napakamahinahon, ngunit sa nananahimik na bakuran, natunog ito parang punyal na nag-iwan ng huling tatak sa kanyang reputasyon. Tumingin ako ng direkta kay Rolando at nagsalita ng mabagal. Malinaw ang bawat salita, walang pagbabago ng boses, walang panginginig, walang bukol sa lalamunan. Hindi ako naparito para humingi ng awa. Naparito ako para ibalik sa iyo ang tunay mong mukha. Pagkatapos nuna inusok ko ang folder palapit sa kanya. Pipirmahan mo ngayon, mapananatili mo pa ang kaunting mukha. Kung hindi bukas, ire-report ko ang lahat ng ebidensyang ito sa pulis para sa pagpapeke ng dokumento at pagtatangkang magnakaw ng ari-ariang. Sa sandaling iyon lamang, nakita ko sa mukha ni Rolando ang tunay na damdamang maaring tawagin na takot. Wala na ang pag-inis para takpan ang katotohanan. Wala na ang boses ng biktima. Wala na ang katusuhang inaasahan niyang maaring baliktarin pa ang laro. Ang pagtataksil ay maaari pang subukan ng mga lalaking katulad niya na isangkot sa isang babae sa mga pangyayari sa panandaliang kahinaan. Ngunit pagdating sa mga dokumento, mga papel, ari-arian, iyon ay iba na. Iyon ang maaring humantong sa isang tao sa napakalayo. Nanginig ang mga labi ni Rolando, nilunok niya at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay nagsalita ng mas mababa. Ang boses na iyon ay hindi ng asawa kundi ng isang nagmamakaawang tao. Lode, mali ang ginawa ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang nakakatawang lamig sa aking kaluluwa. Pagkakataon, ang taong ito ay naglakas lupang humingi ng pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari. Tumingin ako sa kanya ng hindi kumikibo at direkta. Maraming taon na kita binibigyan ng pagkakataon. Ginamit mo yon para makipagsama sa hipag mo at planuhing itapon ako ng walang-wala. Nang masabi ko ito, muli ay natulala ang buong bakuran. Walang makapag-interbensyon dahil alam ngang lahat na labis na halata ang katotohanan. Si Gladys na nakatayo sa tabi at tinakala na makakagamit pa kay Rolando bilang huling tali, NG kaligtasan, ay nakita ang pagbaba nito parang huling lifeboat ay lumubog na. Agad siyang nagbago ng taktika, gaya ng karaniwang gawing nga taong puro nakakapit sa malalakas para mabuhay. Agad niyang kinalayo si Rolando, bumagal sa harapan ni Ernesto, nagpalyapa sa bakuran ng may gusu-gusong buhok, punong-punong ang luha at uhog sa mukha, at kumapit sa shorts ng kanyang asawa. Ernesto, nagkamali ako. Sorry, patawarin mo ako ngayon. Isa pa lang naman itong pagkakataon. Ngunit si Ernesto ay hindi na ang lalaking alam lamang sumabog. Pagkatapos na ialaga siya sa kahihiyan sa harapan ng buong angkan, ang kanyang tingin ay naging walang laman na nakakatakot. Ibinaba niya ang tingin kay Gladys, parang tumingin sa isang bagay na sabay na nakakadiri, at banyaga at nanood siyang nagsalita ng paos, huwag nang humingi, mula ngayon, parang patay ka na sa akin. Ang pangungusap ay maikling-maikli. Ngunit mas malamig kaysa sa lahat ng sampal,
Agad na binitawan ni Gladys ang braso niya, parang kinuha sa kanya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. Si Nanay Chita, nakikita na ang panganay niya ay malapit ng pumirma at ang bunso ay halos inihagis na ang asawa tunay na nagpanik. Tumakbo siya patungo sa mesa, sinubok na kunin ang folder. Ang kanyang boses ay wala na ang dating kayabangan at naging nakakaawang hiyaw. Ikaw ba ay tao? Gusto mo bang itulak ang asawa mo sa pintong kamatayan walang puso? Ngunit hindi pa man niya naabot ang gilit ng papel. Isang tiyahin ang humakbang pasulong at humarang sa kanya. Ang kanyang boses ay parang hampas ng latigo. Ang manugang ay walang pusong malupit. Kayong inyong anak ang walang konsyensya. Walang sinuman sa mga kamag-anak ang kumampi pa. Ang ilan ay lumayo, ang ilan ay umiling, ang ilan ay nagbuntong hininga. Sa unang pagkakataon sa maraming taon na pinuno niya ang bahay na iyon bilang hari, si Nanay Chita ay napaligiran ng pagkakataon, tinanggihan ng kanyang sariling, angkan sa gitna ng kanyang sariling tahanan. Alam ko na panahon na para gawin ang huling galaw ang isang hindi pa inaasahan kahit ni Rolando. Lumingon ako sa kanya, dahan-dahang niluban ng tingin ang lahat sa bakuran. Ang aking boses ay katulad pa rin ng mahinahon, ngunit matalim, parang maayos na hinasa na talim, at isa pa isang bagay na hindi mo pa alam. 3 araw na ang nakaraan, nablok ko na ang iyong access sa lahat ng pinagsamang account. Naksampa na rin ako ng hilingan para i-freeze ang lahat ng transaksyon sa bahay at ibinigay ko na ang lahat ng orihinal na dokumento sa pangangalaga ng aking abogado. Nagpahinga ako ng kaunti para marating ng bawat salita sa kanilang isipan at pagkatapos ay idinagdag. Sa ibang salita, wala kang natira, wala. Sa mismong sandaling inakala mong malapit ka ng manalo. Malinaw na nakita ko kung paano parang umalis sa kanya ang lahat ng lakas. Humupa ang magabalikat niya, naging walang buhay ang tingin. Lahat ng kanyang katusuhan at pagkalkula tila nagkawatak-watak sa sahig. Naunawaan niya. Naunawaan na ang lahat ng intriga na inihabi niya sa loob ng maraming buwan, mula sa pra hanggang sa bahay, mula sa asawa hanggang sa hipag, mula sa mga pangako hanggang sa mga dokumento, lahat ay bumaksak. Hindi na maaring i-withdraw ang pera, hindi maaring hawakan ang bahay. Ang hipag ay kailangan lang naktayo sa harap ng kanyang asawa. Inakala niyang nanalo na siya sa laro, ngunit ako ay nakpasok ng checkmate bago pa man niya may sagawa ang huling galaw. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon at ibinuot sa harapan ng lahat. Inakala mong tanga ako dahil tumatahimik ako, ngunit ang pinakakahabag-habag na tao ay ang nag-isip na ang katahimikan ng iba ay hindi pag-alam. Nang masabi ko ito, naramdaman ko ang pagbabangang mabigat na bato sa aking kaluluwa. Hindi ito kasiyahan ng tagumpay, ito ay ang pakiramdam ng isang tao na sa wakas ay naibalik ang katarungan para sa kanyang sarili. Habang kinukuha ko ang aking bag, daba kama, daba go, daba kam, si Ernesto ay muli na namang lumabas sa gitnang bakuran. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumaban, hindi sumigaw at wala ng kabaliwan sa kanya. Tumayo siya sa harapan ko, mapula ang mga mata, ngunit ang boses ay naging paos at mababa. Ate, masama ang ginawa ko, ngunit ngayon ay tunay na nagpapatawad. Hindi ko napanatili ang aking asawa at kinulong kita sa lahat ng ito. Nagpaumanhin po. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko si Ernesto na tunay na yumukot ang ulo. Hindi sa takot kundi dahil naunawaan niya kung gaano kamaling paraan ang kanyang pamumuhay. Hindi ko sinabi na pinataawad ko siya, ni hindi ko kinarwaan siya. Bahagya lamang akong tumango, iyon ay sapat na. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang aking bag, lumingon, at lumabas sa bahay na iyon. Walang sinumang pumigil sa akin, walang sinumang may karapatang gawin iyon. Sa aking likod ay ang parehong bahay. Buo pa rin ang makadingding, nasa lugar pa rin ang bubong, nangungusap pa rin ang insenso sa altar. Ngunit malinaw kong alam sa sandaling tumawid ako sa pintuan, ang tinatawag na karangalan ng naiwan ay ganap na nawasak.
Pagkatapos ng mapangwasak na araw na iyon sa pag-aalay, lahat ay natapos ng napakabilis na hindi pa ako nakaramdam ng hila o pakikipaglabang gaya ng dati. Marahil kapag ang katotohanan ay nailantad ng ganap, wala ng dahilan ang matao para kumapit sa nakaraan, hindi lumaban si Rolando. Mabilis niyang pinirmahan ang mga dokumento nga annulment mas mabilis kaysa sa pagpirma niya ng mga papel sa trabaho noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang sulat kamay ay hindi kasing sigurado ngang dati. Bahagya, itong nangginginig at hindi siya naglakas loob na tingnan ang aking mga mata. Hindi dahil may natitirang damdamin kundi dahil alam niya na natalo siya. Natalo hindi dahil mas matatalino ako kundi dahil siya mismo ang nakpasok sa sarili niya sa baluktot na sitwasyon. Pinalayas ni Ernesto si Gladys sa bahay ng araw na iyon din. Nabalitaan ko mula sa mga kapitbahay na matagal siyang nakatayo sa labas ng bakuran, umiyak ng maghapon ngunit hindi binuksan ni Ernesto ang pintuan. Ang pintuan na iyon ay hindi naksara dahil sa panandaliang galit, kundi dahil ang isang huling linya para sa sinumang lalaki ay nalagpasan na. Ngunit ang buhay ay hindi isang fairy tale, ang isang taong nagtataksil ay hindi agad tinatanggap sa ibang lugar ng bukas na mga kamay. Si Rolando ay agad na pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Hindi na siya nangahas makipag-ugnayan pa ng panahong iyon, abala siya sa pagliligtas ng mga huling natitirang piraso ng niyang reputasyon. Mula sa isang taong nag-aakalang lilipat sa bagong buhay, si Gladys ay baksak sa lupa wala ng maasahan. Si Nanay Chita ay tumigil ng maging ingay sosa gayang dati. Pagkatapos ang lahat ay nanahimik siya, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pakilala sa kanyang pagkakamali, kundi dahil hiya siyang itaas ang kanyang boses. Nabalitaan ko na sa sumunod na mga handaan o kasal, sa bawat pagkakataon na lumitaw siya, hindi na siya tinatanggap ng mainit gayang dati. Lumayo ang makatao, lumingon at nagbulungan tungkol sa isang bagay na walang kailangang sabihin ng malinaw. Para sa isang taong namuhay para sa reputasyon, iyon malamang ay pinakamabigat na parusa. Si Rolando ay nawalan nege higit pa kaysa inisip niya, hindi lamang pamilya pati reputasyon. Ang kwento tungkol sa kanyang pagdala ng mga dokumento sa abogado at ang mga audio recording na may kinalaman sa pagpapeke ng papel sa huli ay hindi tuluyang naitago. Naapektuhan ang kanyang negosyo. Dahan-dahan ang malumang koneksyon sa negosyo ay humina. Ang matao ay hindi direktang nagsalita ngunit isang nag-alangan na tingin ay sapat na upang malaman na hindi na siya mapagkakatiwalaan. May mga bagay na kapag basag na, ay hindi nabubuin pa. Sa lahat ng natira, si Ernesto lamang ang nagpaisip-isip sa akin, hindi dahil naawa ako kundi dahil sa kanyang mata noong huling pagkikita namin ay may bagong bagay. Wala na ang mapusok, ang tingin ng isang lalaking itinuturing ang asawa bilang pag-ari, naging mas mahinahon siya, mas mapag-isip. Marahil pagkatapos ng lahat ay nagsimula na niyang maunawaan ang isang bagay. Kung hindi siya namuhay ng gusto niya, kung hindi niya tinrato si Gladys bilang kontrol at pag-ari, malamang ay hindi umabot sa ganitong kabangisan ang lahat. Ngunit ang pag-unawa ay hindi katumbas ng pagbabalik ng lahat. Kahit man ay nakilala niya kung saan siya nakamali, pagdating sa akin, maraming tao ang nag-isip na nanalo ako ngunit hindi ko kailanman iniisip na natalo ko ang sinuman. Ibinalik ko lamang ang sa akin ng sa tama ang katotohanan, ang ari-arian, ang pagpaparangal sa sarili at higit sa lahat, ang karapatang lumabas mula sa relasyong iyon nang hindi yumuyuko ang ulo. Hindi ito maingay na tagumpay kundi ang panlup na kapayapaang dulot na pagkilala na wala na akong utang ng anumang bagay sa sinuman. May isang tao ang nagtanong sa akin minsan kung nananatili ba ang put ko pagkatapos ng lahat, nagpahinga muna ako, at pagkatapos ay tahimik na sumagot. Nagalit ako ngunit kalaunan ay naunawaan ko na ang mga taong nagtataksil sa isa't isa ay ginawa na nilang parusa ang kanilang sariling buhay. Nang masabi ko ito, naramdaman ko ang kagaanan sa aking dibdib. Dahil kapag put ang nasa iyo, nananatili ka pa sa nakaraan ngunit kapag pinalaya mo ito, tunay ka ng sumusulong.
Lumipat ako sa ibang lugar hindi masyadong malayo, ngunit sapat para hindi na makita ang malumang mukha. Araw-araw ay inayos ko ang aking trabaho. Nalinis ang aking maliit na bahay. Nasanay sa mga gabi na hindi na kailangang hintayin ang sinuman, hindi na kailangang mahulaan kung sino ang nagsisinungaling at tungkol saan. Sa mga unang araw ay konting kawalan, ngunit kalaunan ay naunawaan ko na ang katahimikang iyon ay hindi kasing katakot ng inakala ko. Sa kabaliktaran, pinahintulutan nito akong maging ako. Isang beses lamang dumating si Rolando sa akin. Nakatayo siya sa pintuan. Ang hitsura niya ay wala na ang dating kaayusan. Paos ang boses, nawalan na akong lahat. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang sumagot, "Hindi, ang nawala sa iyo ay hindi ko kinuha mula sa iyo, ipinagpalit mo ito sa sarili mo." Pagkatapos noon ay tahimik na isinara ko ang pintuan, hindi sa galit kundi para isara ang kabanatang iyon nga aking buhay na hindi ko na gustong balikan pa. Minsan ay naisip ko pa rin ang nakaraan, ngunit wala na ang mabigat na pakiramdam ng dati. Hindi ko ipinagpapasalamat ang mga pangyayaring iyon dahil walang gustong dumaan sa gayon. Ngunit nagpapasalamat ako sa araw na nagkaroon ako ngan sapat na katinuan ng isipan para lumabas doon, dahil mula sa mga guho natutong muling mahanap ang aking sarili